Ayan. So, isa pa rin na ginawa ng Panginoon doon nung after na nagkaroon tayo ng set ng October 3. Sabi ni Bishop, excited ako doon, available na available ako, sabi niya. So, kami naman, inisip namin ngayon na bababa tayo dito and then yung October 3 na yun, paghahandaan natin, magkakaroon ng isang malaking event. At kausap ko rin yung friend ko from Tugigaraw, 200 churches po yun, at they are willing, alam niyo, na pumunta doon sa conference. Kasi alam niyo, ang conference ng G12, usually isa nagaganap sa Manila, and then sa Mindanao, di ba, bihira lang eh. Pero this time, grabe po, magsisimula na magkaroon ng apoy sa Isabela region. So, purihin po ang Panginoon at iyon po yung mga napag-usapan natin at kasama din namin yung DS ng Tugigaraw. Grabe, habang nagkikwentuhan kami, nakatulala siya. Tapos na ho ang conference, tapos na yung pag-uusap mga bandang alas 7 ng gabi. Nung nandun kami sa bus terminal, sabi ko, naku, kay Bishop lang kami nakapagpaalam, doon sa dalawang DS hindi. So nagulat kami doon sa terminal, nandun yung dalawang DS. Grabe, tumagal pa yung usapan namin ng halos 1 oras. Dumadaan din doon yung mga DS. Sabi nila, aba, may continuation pala dito ang conference natin. So tuwang-tuwa sila kasi yung fire nararamdaman nila. Halos nagtumpukan na kami doon, nakaharang na kami sa kalsada, ang dami namin. Alam niyo, kapag may fire, laging may thrill. Amen. Amen? Huwag na huwag nating papayagan na yung fire na yon, kahit anong meron tayo maliit na ministry o malaking ministry, huwag nating pababayaang mawala yung fire na yon. Amen po ba? At isa sa pinanggagalingan ng fire ay yung ating pananalangin. Yung prayer life po natin. Meron po isang pastor, nag-travel siya sa US. So, first time niya magbiyahe, napakahaba. Pag-atin niya ngayon ng Cell Summit na yon, yung Luzon, no? Ang biglang tanong daw sa kanya ni Pastor Ralph Neighbor, how is your prayer? Sa loob-loob niya, sabi niya, ang hirap, ang layo-layo ng biniyahe ko, ang haba-haba, pagod na pagod ako, puyat ako, sa airport na lang ako natulog. Tapos ang tanong, how is your prayer? Ayun pala, lahat ng mga kasalubong niyang pastor, ang tanong niya, how is your prayer? Kasi siya ang kauna-unahang speaker. Ito pala ang objective, bakit ganon? Sabi niya, nung ikaw ay nagsisimula pa lamang sa pag-ministry, kamusta yung prayer mo? Ngayong meron ka ng ministry hinahawakan, at ngayong meron ka ng hinahandle na mas malaki, kamusta ang prayer mo? Okay? So, napakaganda na makita natin na hindi magbago na sa buhay natin, tingnan natin, ang kapangyarihan ay nasa presensya ng ating Panginoon. Amen. Amen? Last Monday, nandun po kami sa mentoring ng G12. Ang sabi sa amin ng aming mentor, marami daw mga pastors ngayon and even workers, they are gifted but not godly. Gifted but not godly. Na pagkakamala na yung galing ng utak ay anointing. Hello? No? So, praise God sapagkat hindi lang tayo inutusan ng ating Panginoon na manalangin, kundi nagmodelo siya ng pananalangin. Hindi niya sinabi sa kanyang mga alagad na, mag-pray kayo. Ang sabi niya, halika, mananalangin tayo. So, ang isang sukatan, kung tayo mga pastor na, hindi tayo basta utos ng prayer. Tayo ang nagpapakita ng halimbawa. Tara, manalangin tayo. Okay? Hindi lang program ang pananalangin. So, ngayon po, meron po akong dalawang bagay na nais na sabihin sa atin ngayong araw na ito. Una, makikita po natin ito sa Book of Joshua. So, nakatutuwa sapagkat nung sinabi po ni Mami na tingnan natin itong Joshua na ito, nakita ko po, ipinakita sa akin ng Panginoon na napakalaki ng kinalaman nito na bago natin tuluyang malaman yung mga sistema, yung pamamaraan, di ba sabi ko nga nung nakaraang Sabado, normal sa isang tao na kapag nakakita siya ng matagumpay na programa o pangyayari, ang unang-una nating tanong, ano ang nangyari? Paano ang nangyari? Yung masatisfy yung isipan natin at makita natin yung mga 1, 2, 3 at kapag nakikita natin yung 1, 2, 3, nasagot yung tanong na bakit, kikilos na agad tayo, gagawin na rin natin yung 1, 2, 3. Pero ito pong pag-uusapan po natin ngayon, napakaganda na, alam niyo yun, magamit itong yung salita ng Panginoon na ito sa atin bago tayo pumasok doon sa 1, 2, 3. Okay? At ito po ay makikita natin po sa Book of Joshua. Okay? Ang pangalawa namang pag-uusapan po natin ay inspiration. So una, yung pinaka-challenge sa atin,
Pangalawa, yung tinatawag po nating inspiration. So pag-uusapan po natin yung being a witness at meron tayong panonoorin na isang video. No? So wag po kayong pipikit, bawal ang huminga, no? Fasten your seatbelt kasi talagang grabe. Pag napanood niyo po at itong video, yung second part po natin, grabe po, matcha-challenge po tayo. Okay? Amen. So sige po, pag-usapan po natin ito ngayon. Actually, ang pamagat po nito is Moses is dead. Moses is dead. Okay? So, pwede bang buksan natin sandali ang ating mga Bible para makita natin yung text po natin in the book of Joshua. Okay, Joshua chapter 1. From the book of Joshua chapter 1, magmula verse 1, sunod-sunod na po, pero dahil buong Joshua yung sasakupin natin, hindi na natin babasahin lahat. Okay? So in Joshua chapter 1 verse 1, ako po yung bumabasa sa King James Version. Now after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua. So this time, makikita natin na pagkatapos ng pagkamatay ni Moses, kinausap niya ngayon si Joshua. Okay? That the Lord spake unto Joshua, the son of Nun, Moses' minister. Okay? Saying, Moses, my servant, is dead. Verse 2 po yun. Moses, my servant, is dead. Now therefore, arise, go over this Jordan, thou and all these people, unto the land which I do give to them, even to the children of Israel. So dito sa verse 2, makikita natin, sabi dyan, now therefore, arise. Okay? Yung word na arise, and then yung salitang go. So dito makikita natin na merong nais na ipagawa na bago ang ating Panginoon. Siguro medyo nabubuking na natin kung ano yung takbuhan. Moses is dead, and then may new things na ipapagawa ang Panginoon. Okay? And in verse 3, every place that the sole of your foot shall tread upon, that have I given unto you, as I said unto Moses, from the wilderness and to this Lebanon, even unto the great river, the river of Euphrates, all the land that Hittites, and unto the great sea, toward the going down to the sun, shall be your coast. Okay, tumalon po tayo sandali sa verse 6. Ang sabi dyan, be strong and of a good courage, for unto these people shalt thou divide for an inheritance the land which I swear unto their fathers to give them. Verse 7, only be thou strong and very courageous. Now, mapapansin natin dito sa verse na to, sa verse 6, binanggit na po yung be strong and take courage. Now, sa verse 7, binanggit na naman, be strong and take courage. Okay? So, pansinin natin dun sa verse 8, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, then thou shalt have good success. Now, tingnan niyo yung sa verse 9. Inulit na naman. Ang sabi dyan, have not I commanded thee? Grabe po yung verse 9. Kung may mapapansin tayo dun sa verse 9, yung unang-unang salita, yung unang phrase na ginamit doon ay patanong. Nakita niyo po yun, yung question mark? Okay? Ang sabi dyan, have not I commanded thee? Di ba? Have I not commanded thee? Ang sabi, be strong and of a good courage. Siguro sa pagkakataong ito, no, merong laman-laman ang isip ng Panginoon, no, habang kinakausap niya si Joshua. Kasi ang sabi niya, hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Okay? Hindi ba't pinagbilid ko na sa'yo? Be strong and take courage. Okay? So nakikita natin, be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Talagang mahirap basahin ng King James Version. No. Praise God, dito po tayo, ito po yung mga pag-aaralan po natin ngayon. Okay? So, nice ko lang pong ipakita ko sandali, no?
Pangalan po ng church namin is God's Grace Christian Community Church sa Pineville, Lawa, May Kawayan. So ito po ay pangalawang lipat na po namin sapagkat talagang nagpapadala po ang Panginoon ng mga kaluluwa. And then, ito po yung mga kapatiran po natin sa church. Okay? So, ito pong bandang likod, tinungkap na po namin yon kasi po hindi na po magkasya. Alam niyo ho, yan na talaga kapag ang soul dumadating, actually sa UFCTC ko rin natutunan, no? Nagkakaroon lagi ng good problem. Amen. Kulang ng upuan, nagkakandungan ng mga tao, tungkaban ng mga dingding. Bakit? Kasi nag-e-expand ang gawain ng Panginoon. Ano ho? So, okay, pag-usapan po natin ngayon ito. Medyo mabagal siya. Ayan. Okay? Ang book of Joshua po contains a history of the Israelites from the death of Moses to that of Joshua. It consists of 3 parts. Okay? May 3 bahagi po yung Joshua para at least medyo maano natin ng konti. Una, na bahagi ng Joshua, the history of the conquest of the land. Okay? So, nabanggit na yung salitang conquest. Ibig sabihin ng conquest, meron silang sasakupin. So, ngayong araw po na ito, ang pinakapupuntuhan po natin sa UFCTC, tayo po ay mga conqueror. Amen. Amen? Yung hindi po conqueror, wala pong masasakop yun. Okay? So, ibig sabihin, ang tingin ng Panginoon sa mga Israelita, nung time na kinausap niya si Joshua, kayo ay mga conqueror. Kaya lang papansinin natin yung mga nangyari sa kanila. Okay? So, number 2, the allotment of the land to the different tribes with the appointment of tribes, appointment of cities of refuge, the provision for the Levites, and the dismissal of the eastern tribes to their homes. This section has been compared to the Doomsday Book of the Norman Conquest. Okay? Now, and in yung part 3, the farewell addresses of Joshua with an account of his death. Okay, so pansinin po natin ito. In Joshua chapter 1, verses 1 to 3, sabi dun sa verse 1, after the death of Moses, the servant of the Lord said to Joshua, son of Nun, Moses' aide, ang sabi doon, Moses, my servant, is dead. Sabay-sabay nga nating sabihin, Moses is dead. Isa pa. Moses is dead. Okay, Moses is dead. Now, ano yung ibig sabihin dito? Ano yung gustong ipakita sa atin ng Moses is dead? Ito yung time na wala na si Moises at kausap niya si Joshua. Ang kauna-unahang sinabi ng Panginoon kay Joshua ay... Okay, sabay-sabay. Ano yung kauna-unahang sinabi ng Panginoon? Moses, my servant, Is dead. Hindi dito sinabi ng Panginoon, ito yung mga gagawin mo. Hindi sinabi ng Panginoon na ito yung 1, 2, 3. Hindi sinabi ng Panginoon, okay, ito yung pupuntahan nyo. Ang unang-unang kauna-unahang sinabi ng Panginoon kay Joshua, Moses, my servant, is dead. Ibig sabihin, parang ganito gusto sabihin ng Panginoon, bago kayo magpalago ng church ninyo, bago kayo mag-conquest, bago kayo humayo, bago nyo alamin yung 1, 2, 3 na yan, bago nyo malaman yung mga sistema at kaparaanan na yan, ito ang una mong dapat malaman. Moses is dead. Sino si Moses? Si Moses ay tumutukoy sa ating lumang pamumuhay. Okay? Pwedeng ang Moses na ito ay tumutukoy sa mga lumang pamamaraan natin. Hello? Andyan pa kayo? Pwedeng si Moises, bago tayo gumawa ng mga ipapagawa ng Panginoon, maybe itong Moses ng buhay natin ito, yung mga hindi lang lumang bagay, maybe yung lumang kaparaanan, maybe lumang attitude. Hello? Diba? Lumang attitude, or maybe tumutukoy ito sa sistema, or pwede namang Moses mo sa buhay ay yung kwentong nangyari sa'yo. Pwede yung kwento mo dahil sa sobrang ganda, nalunod ka hanggang ngayon, yun pa rin ang testimony mo, 10 taon na nakalilipas. Therefore, dahil may ipapagawa na bago ang Panginoon, yung principle na Moses is dead, dapat makita natin. Hello? Kasi ang hirap mga kapatid, magpatuloy na meron tayong hila-hilang kariton bukas. Nakakita na ba kayo nung tumatakbo sa marathon? Di ba kulang na lang maghubo na yung mga yan eh. Para magaang sila. Yung sando ang sikip-sikip, nakashort ng napakaikli. Nakakita na ba kayo nung tumatakbo sa marathon? Merong hila-hilang aparador.
Di ba wala? Alam niyo mga kapatid, yung G12, yung system, naniniwala ko, talagang ibibigay sa atin ito ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya lang, kapag binigay sa atin ito, pag itong principle na Moses is dead, nagpapatuloy tayo, ang dami-dami nating karga na hindi naman dapat kinakarga. Grabe po, mabibigatan po tayo. Okay? So, Moses, tumutukoy ito, maybe ito yung mga failure from the past. O baka mamaya, kaya ka lang nandito ngayon dahil meron ka lang gustong patunayan. Papatunayan ko sa kanila na hindi ako ganun. No? Kapatid, Moses is dead. Sabi mo sa katabi mo, Moses is dead. Moses is dead. Okay? Baka mamaya, meron ka pang galit. Ang hirap kaya magpatuloy sa ipinapagawa ng Panginoon na meron kang daladalang sama ng loob. Hello? May mga balita ka na nadinig na hanggang ngayon gumugulo sa isip mo. Nagkakalindulan na raw, baka mamaya ayaw mo na maglakad sa kalsada, baka bagsakan ka ng eroplano, kasi may climate change. Alam niyo, ang dami. Mga kapatid, bago tayo magpatuloy, ang dami natin dapat iwanan. Moses is dead, baka kailangan mo nang magpatawad. Amen. Hello? Baka kailangan mo nang baguhin yung lumang pananaw mo na, eto lang ang tama. Amen. Moses is dead. Okay? So this time, pwede nating saliksikin ng konti ang buhay natin. Pwede bang tanungin mo sandali yung katabi mo, ano yung Moses is dead na sa buhay mo na dapat kinakalimutan mo na? Okay? Pwede natin isipin yon. Ano yung mga bagay na hindi na natin dapat dala-dala? Alam niyo, ang church growth, ibibigay na ng Panginoon yan eh. Yung mga kaluluwang dadating sa atin, baka mamaya, habang kaharap mo na, meron ka ng member na 300. Tapos biglang bumangon si Moses, magulat, mawala yung 300. Kasi hindi mo pa pala naililibing si Moses. Hello? Yung kasumitan. Hello? Katarayan. Ganyan talaga ako eh. Diba, no? Alam mo, Moses is dead. Sabi ko sa partner mo, Moses is dead. Moses is dead. Di ba? Merong mga bagay na dapat nang iwanan, talikuran. And then, napakalinaw na sinabi dun sa Joshua, ito ay book of conquest. And then, ang kauna-una ang sinabi ng Panginoon sa kanya, Moses, my servant, is dead. Ilan sa inyo dito naniniwala? May mga bagay talaga na dapat kalimutan na. Amen. Amen, di ba? Nandito tayo dahil alam natin may gagawin ng Panginoon sa buhay natin eh. Nakita natin na gagamitin na tayo ng Panginoon eh. Amen. Alam niyo, napakabuti at napakamabiyaya ang ating Panginoon. No? May mga bagay, tutulungan niya tayo na yung mga Moses na yan mawala sa buhay po natin. And even your past, and even yung mga pinaggagawa mo nung nakaraan. Tapos na yun, hilingi na ng tawad kay Lord, pero bakit hanggang ngayon, hindi mo pa maituring na patay na si Moses? Ang tagal na panahon, dapat ginagamit ka na ng Panginoon eh. Nagiging mabunga ka na sana eh. May mga time na kakausapin mo ang tao, imbis na ma-bless sila, nadagdagan lang yung talino nila kasi matalino ka. Ang tagal ng panahon, marami na sanang nabago ang buhay. Marami na sanang nawin na kaluluwa. Kaya lang dahil nabubuhay tayo doon sa nakaraan kay Moises, lagi tayong hinahadlangan. So ang Moses sa buhay natin, mga bagay na pumipigil, humahatak sa atin paatras. Yung parang tipong umaabante ka na, tapos bigla kang hihinto. Ilan sa inyo nakaranas ng gano'n? Ang init-init mo na kay Lord, tapos bigla mong nakaharap yung sitwasyon na Moses, bigla kang parang kang, hindi ka naman nagbabackslide, pero parang hindi mo magawa ang bagay na gusto ng Panginoon. Amen? Di ba na may mga ganong sitwasyon? Or maybe character natin, attitude. Bakit kasi ganito ako, yabang-yabang ko? Bakit kasi tigas ng ulo ko eh? Sabi mo sa sarili mo, Moses is dead. Moses is dead. Okay? Alam niyo, naalala ko yung isang kwento sa Bible na mayroong isang lalaking may sakit sa harap ng simbahan ang tagal ng panahon. Alam niyo yung kwento na yon? And then, ang tanong sa kanya ng Panginoon, do you want to be healed? Ano ang sagot ng lalaki? Paano naman ako gagaling dito kung walang aakay sa akin? Alam niyo, ang tawag doon, excuses. Kasi simple lang naman ang tanong ni Lord eh. Do you want to be healed? Ano ang sagot? Yes or no? Pero alam niyo, simple lang din ang sagot ng Panginoon. Get up. Why? Because Moses is dead. The devil, lagi tayong ibabalik sa mga pangit na nagawa natin, mga nagawa nating pangit. Hello? Pero isa lang, ang sabi ng Lord, get up. Magsimula ka. Patay na si Moises. Ako ang iyong Panginoon. Amen?
Kung makikita natin yung konteksto, sinimulan ng Panginoon, bago sila humayo, sinimulan niya sa pamamagitan ng kalimutan mo na ang nakaraan. Ilan sa inyo nakakaalala ng kanta na yun? Kalimutan mo na ang nakaraan, ngayon'y nakalaan, ang buhay mo sa ating Panginoon. Mga dati mong gawin na palagi ng, ayun, mali, di ba? At hindi ka siya sa may kapal. Kung noon ang naghahari ay galit, parang kami lang nakakaalam sila. Ngayon ang kapalit, pag-ibig na nanggagaling kay Jesus. Ang bako-bakong landas, tinuwid na ng Mesyas. Patunayan mo, ikaw ngayon'y ligtas. Amen. Patay na si Moises. Patay na si Moises. Pwede ba tayong pumikit sandali? Hayaan mo mag-minister sa iyo ang Panginoon. Ang sabi sa iyo ng panandak, patay na si Moises. Ano bang bagay na alam mong hakadlang, tatayo sa buhay mo? Pipigilan ka sa pagiging fruitful mo sa Lord, pipigilan ka sa pagiging holy mo, then isa lang ang sabihin mo, tinatanggap ko ang message ni Lord, patay na si Moses. And I will get up. Ang tanong ni Lord, do you want to be healed? Then kung ang sagot mo, yes, I want. And sabi ng Panginoon, get up, Moses is dead. Hallelujah. Lord, salamat po ng marami sa encouraging moment na ito na binigay mo sa amin, Panginoon. Lord, bago kami magpatuloy, napakagandang makita namin na healed ang aming mga pagkatao, Panginoon. At salamat, you are our great healer. Ikaw ang aming physician, Panginoon. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sige po, palakpakan niya natin ang Panginoon. Praise God. Sabay-sabay na natin sabihin, Moses is dead! Moses is dead! Amen. No? Sa panahon na tatakutin tayo, tatayo sa harapan natin, Moses is dead. Okay? Wala na tayong mga bagay na itatago pa. Now, tingnan natin to. Ang sabi doon, nung una ang sabi, Moses, my servant is dead. Then, ano ang kasunod? Ang sabi, now. Sabi mo sa kapartner mo, now. Now. Diba? This is the moment of truth. Ito na yun. Ito na yung paglago na ibibigay ng Panginoon. Ito na yung panahon gagamitin ka ng Panginoon mightily. Amen? Ito na yung moment. Ito na habang nakaupo ka dyan, tanggapin natin sa Panginoon, dito na magsisimula ang lahat. Dito na magsisimula na makikita mo, ibang-iba ang apoy na nanggagaling sa'yo. Dito mo makikita, now, ito na yung panahon, nakaupo tayo sa iyo, alam niyo ba, sa UFCTC, dito din nagsimula ang apoy ko sa Panginoon. Amen. At nung time na ako'y nakaupo dyan, at sabi ko, Lord, ay grabe po ang kwento. Kung paano ako, nung time na may nagtuturo sa akin, inangkin kong lahat. Dumating ang time na ang nagle-lecture doon si Pastor Anthony Martinez, si Pastor Joseph, and then si Pastor Mark Juane. Alam niyo, ang ginagawa ko, umuupo agad ako sa harapan. Sabi ko, ang mga nakaupo sa harapan, ang puputi, ang gaganda. Sabi ko, parang hindi bagay yung kutis ko. Alam niyo yun? Pero sabi ko, hindi. Hindi yung kutis ang kailangan ko, yung anointing. Amen. Alam niyo, habang nakaupo ako doon sa harapan sa Bethany UMC, habang nakaupo ako doon, ang panalangin ko, Lord, sana tawagin ako at gawin akong example. Kasi may mga tinatawag siya, patatayo sa harapan, tapos, okay, kunyari itong kapatid na ito, sabi ko rin sana ako din. Kasi meron po akong hidden agenda. Ang hidden agenda ko po, kapag tinawag ako at ginawa ko example at pinatong sa akin yung kamay, I receive! Talagang sisip-sipin ko lahat ng anointing. Alam niyo, ganun nga po nangyari. Bakit? Kasi meron kang childlike faith. Amen? Ang sabi ng Panginoon, now. Ibig sabihin, habang nakaupo ka dyan, pwede mong sabihin sa sarili mo, this is my moment. This is my moment. Ha? Kanta yata yun, ano? Di ba, no? Pero ang totoo, ganun talaga eh. Ang sabi ng Panginoon kay Joshua, now. Now then, you. Ikaw ang gagamitin ng Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, ako yun. Ako yun. Di ba? Kasi mamaya makikita natin eh, bakit nilinaw ng mabuti ng Panginoon na ikaw? Bakit sinabi ng Panginoon na you and all these people?
You and all these people, get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites. Yung salitang get ready. Alam niyo ba, sa UFCTC, dyan din ako ni-ready ng Lord. Amen. Dyan din ako ni-ready ng Lord. And talagang napaka-proud ko na ako ay nakapag-aral sa University of the Holy Spirit. Yan ang lagi sinasabi ni Ate Oli. Nung una, kasi syempre, sa Fundamental Baptist, University of the Holy Spirit, ano ba nun? Ganun yung isip ko nun. Pero alam nyo, nung habang nagsisik-in siya, nung tumatayo ang aking pananampalataya, then nasabi ko, wow! Sabi ko, ang tindi mo na. Ibang-iba talaga. So ngayon po, araw na ito, dito sa UFCTC, ito mga kapatid, bago natin malaman yung mga 1, 2, 3, yung mga step by step o yung system, napakaganda na ma-ready talaga natin yung spirit natin, yung soul natin. Amen ba yun? Then sabi dyan, get ready to cross. Ibig sabihin, get ready. Hindi ka lang magre-ready. Magre-ready ka saan? Sapagkat may tatawirin ka. Mga kapatid, ang pag-a-adapt po ng church growth o ng G12 ay hindi lamang po ito isang para bang kinuha mo. Hindi, tatawin tayo. Hindi pwedeng wala tayong tatawirin. Kasi new things ito eh. Bagong bagay ito eh. May mga bagay na hindi natin nadadaanan dati pero pagdadaanan natin. Naniniwala po kayo doon? Diba? At ang mundo na ito ay punong-puno ng mga bagong bagay. Na kapag hindi natin na-ikondisyon yung isip natin sa mga bagong bagay, isang araw baka makita natin yung mukha natin luma. Naiwanan na tayo. Akala natin fresh na fresh tayo, pero yung mga lumalabas pala sa bibig natin, kalumaan. Nakakita na po ba kayo ng tao natulog ng Huwebes, nagising ng Miyerkules? Di ba? Paatras ang buhay. Isa po may mga ganun eh. No? Parang yung pagiging Kristiyano niya, walang sigla. Bakit? Kasi wala siyang nakokross. Ang gusto niya lang kung ano yung gusto niya. Pero ang sabi ng panong dito, hindi. Ang sabi niya, get ready to cross. Meron tayong tatawirin. Mga kapatid, kung iisipin natin yung Jordan River, nung time na nag-aaral din ako sa UFCTC, nagkaroon po kasi nama ako ni Brother Vic sa Gabain, sa misyon sa Talbak, sa tawag dito, sa parte ng Bulacan yun eh. Bundok talaga yun. Naglakad po kami doon ng 4 na oras, tapos may tinawid pa kami 2 ilog. Eh yung ilog doon ang lalim. Sabi ko, meron po akong lula sa sa ilog. Mga kapatid, hindi po simpleng tumawid ng ilog. Amen, di ba? Lalo ko yung ilog doon sa tinawidan namin, ang lakas po ng agos. Kaya pala merong tali doon para lahat ng mga tumatawid. Kasi pag hindi na makatawid yung sasakyan, ang gagawin, hahawa ka lang doon sa tali para kahit ano rin ka, nakaganon ka lang. Para kang papel na kumakampay na gano'n sa agos. Ganun pala. So, kung titingnan natin mabuti mga kapatid, dito magsisimula ang magandang ministry sa ating buhay. Dito natin makikita yung mga tao parang bumubulusok, parang umaagos, parang magugulat ka, saan ang galing itong mga taong ito? Magkakagulatan pa tayo eh. Pero kung hindi ready ang ating buhay, alam niyo, isa lang, tumayo lang ang Moises, hindi pa nagpapakita yung ilog. Moses pa lang, naku, nagtakbuhan na. Bakit? Kasi hindi natin yung Moses sa buhay natin. Moses is yung nakaraan mo, yung pangit na nakaraan, yung failures mo, yung nasampal mo yung nanay mo. Okay? Alam mo, lahat ng yun. Tapusin na natin yun sa Panginoon. Okay? Then get ready to cross the Jordan River into the land I am about to give to them, to the Israelites. Okay? In Joshua chapter 1 and verse 14, meron kong sinabi dyan, sino yung sinasabing all? Your wives, your little ones, and your cattle, okay, shall remain in the land which Moses gave you in this side. But you, sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. No? But you, di ba? Your fighting men. Ang sabi doon, yung mga anak ninyo, yung asawa ninyo, at yung kabuhayan nyo, iwanan nyo muna. Pero ikaw at yung fighting men, now, sino yung sinasabi doon na fighting men? Alam niyo yung fighting men na tinutukoy doon? Pag sinabing fighting, palaban. Nakakita na ba kayo ng panabong na manok na payat? Yung iika-ika pa. Di ba? Kanino kayo nagkaroon din ng tayaan eh, no?
Ano yung manok na iika-ikang ganun? Mananalo ba yun? Hindi eh. Pero ang sabi dito, you and fighting men. Medyo kilatisin nyo nga po yung katabi nyo, magmula ulo hanggang paa. Diba? Grabe, ang sisigla niya, ang gaganda ng mga yan eh. Pang-fighting yan, amen? Di ba, no? Napakatapat sa atin ng Panginoon. Kaya tayo pinapasigla. Kaya tayo, alam niyo yun, pinapalusog ang ating mga pangangatawan. Grabe, ang sabi ng Panginoon, you and your fighting men. Gagamitin tayo ng Panginoon. Yung makita natin yung sarili natin, kaya pala tayo iniingatan ng Panginoon. Kasi, gagamitin tayo eh. You and your fighting men. Di ba? Fully armed. Di ba? Yung mga matitikas. Tinan yung katabi niya, antitikas ng mga yan eh. No? Amen. Talagang mata pa lang, patay na kalaban. Pag tumitik pa lang, tatanggap ka sa Panginoon o hindi? No? Pero ito yung katotohanan mga kapatid na gusto nating makita magmula dito sa verse na ito. Sabi dito, must cross over ahead of your brothers. Ahead of your brothers. You are to help your brothers. Wow. Kasama pala sa sinasabi dito ng Panginoon mga kapatid, magtutulong-tulungan tayo. Kasi ang sabi doon, you and your brothers, ang sabi dito, are to help your brothers. Ibig sabihin, kung tayo ay member, hindi lang si pastor ang gagawa. Kung si pastor naman, siya lang, minsan kasi may pastor na all-knowing, superman pastor, super pastor, di ba? Yung pastor ng pangkalawakan, lahat pwede siya. To the point na talagang kahit member niya, walang gagawin, maupo na lang at makinig, uuwi, ganun lang. Ang sabi dito, tulungan mo, magtulungan tayo. Amen? Ibig sabihin, dito sa gagawin nating conquest na ito, mga kapatid, dito sa pag-aakay natin at pagdidisipulo ng kaluluwa, importante dito, tumutulong tayo. Kasi pagpasok natin ng G12, mga kapatid, bakit ko ito sinasabi? Kasi magkakaroon tayo dito ng tinatawag na miracle catches event o yung mga harvest event. Pag sinabi natin, okay, hapon, Sabado, magkakaroon tayo ng conquest, sama-sama tayo. Hindi pwede ako dyan. Masakit yata ang buko ko. Ay, hindi pwede, medyo umigli ang buko ko ngayon, kaya baka sa kakareriban lang, baka maalikabukan. Hindi pwede. Di ba? Alam mo, sa mga kalalakihan ngayon, puso na rin yun baka yung buko ko maalikabukan. Bakit? Kasi kagagamit ng wax, nagdidikitan lahat ng alikabok, ayaw lumabas, hindi na makapag-win, hindi na makapag-conquest. Grabe, minsan may mga ganong kapatid tayo. Amen? Lahat nag-win na, nagpe-pray na, sila, natitiis nila yung mga kapatid nila, sila hindi sumasama. Sabi mo sa katabi mo, sige, sabi mo, natiis mo yun. Diba, no? May ginagawa ng programa sa simbahan, ikaw, nakikinig ka lang. No? Taga-suggest ka lang ng magandang bagay, natiis mo yun. Ang sabi dito ng Panginoon, kailangan natin dito magtulungan, pagkakaisa. Okay? Help your brothers, then sama-sama tayo, mag-learn, equip, at mag-disciple. Okay? Then, tingnan natin yung verse 3, I will give you every place where you set your foot as I promised Moses. Now, ito pong verse 3 na ito, I will give you every place where you set your foot as I promised Moses. Now, ito pong ibibigay na ito ng Panginoon, ito pa itumutukoy dun sa mga bagong bagay. New places, new territory, mga new things. Hindi luma, ibig sabihin bago. Sabihin nga natin bago. Diba? Now, kasi ilan po sa inyo naniniwala na ang isa sa nakagugulat na bagay sa buhay ng tao ay yung salitang bago, kapag may bago. Diba, no? O kunyari, binago yung schedule ng prayer meeting. Okay, ang prayer meeting, o kaya UFCTC po natin, 9 o'clock, susunod po, alas 8 na. Bakit ganun? Nasanay na ako dun eh. Amen? Diba, no? O kaya naman, pag sinabing, okay, dati wala tayong dawn watch. Ngayon, magkakaroon tayo ng dawn watch. Gigising tayo ng alas 5. Naku po! Bakit nag-decide pa ng ganun? Amen? Diba, pag may mga bagong bagay, masaya lang naman tayo kapag yung bagong bagay na cellphone. Diba, no? Masaya lang tayo. Pero ang totoo, kapag maraming bagong bagay, actually nga, sa cellphone, bago, may problema din tayo dun eh. Dahil bago, hindi natin alam kalikutin. Amen?
Kaya normal yon kapag may mga bagong bagay sa buhay natin, alam nyo, nagkakaroon na adjustment. Now mga kapatid, ganun din po sa G12. Kaya lang gusto ko pong makita natin mga kapatid, ang Panginoon lagi, hindi minsan, laging may bagong bagay para sa atin. Paano yun? Kung kanina nagbigay ng bago, tapos eto na naman. Na naman? Diba? Alam niyo yun? So, kailangan makita natin, ma-prepare natin yung mindset natin. Kapag may bago, Lord, alam ko na, meron kang gustong sabihin sa akin. May ipapagawa kang bago sa akin, at alam ko yung ipapagawa mo sa akin, maganda yun. Amen. Okay? Bakit? Kasi ito yung konteksto na pinag-uusapan natin eh. Okay? Parang tumutukoy ito sa new wine. Ito yung sinasabi ng Bible eh. No, pwede mo bang ilagay yung lumang yung bagong alak sa lumang lalagyan? Ang lumang lalagyan, maybe, yung pangunawa natin. Hindi natin maunawaan yung bagong pagkilos ng Panginoon. Dahil ang nauunawaan lang natin, si Moises na patay na, si Moises gano'n. Bakit si gano'n? Bakit gano'n si Juan? Yung dati naming pastor, yung dati naming Japones, puro dati. No? Kaya kita nyo, yung mukha niya parang dati din. Di ba, no? Maging yung espiritu pag nakasalubong mo, parang dati din. Hindi ka na ma-bless. Amen? Kasi sometimes espiritu yun, mga kapatid. Kaya kailangan natin itong maintindihan. Na kailangan natin i-prepare yung sarili natin sa bagong move na gagawin ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, kung hindi ko rin na-i-prepare yung sarili ko at yung church namin, hindi ko maiintindihan mga kapatid. Yung church, nagkakandong-kandungan na yung mga tao dadating. And then irarayon ka ng akro, pupunta sa harapan ng church nyo, magkakagulo ron. Tapos may makakarating na balita, ipapa-DSWD daw ako. Mga kapatid, kung di ko naihanda ang sarili ko, susugurin ko, susungal-ngalin ko yung mga yun. Tendency, ganun mga kapatid. Kapag hindi natin nakayanan ng isang bagong bagay sa buhay natin, ang tendency natin, magre-react tayo na as in na ipagtatanggol natin yung sarili natin. Dahil hindi natin naunawaan, akala natin yung bagong bagay na sisirain tayo. Pero anything mga kapatid na ginagawa ng Panginoon, paano natin malalaman na ito'y para sa Panginoon? Number one, kapag natutupad ang pangarap niya, winning souls and making disciples. Alam niyo, dumating po yung time sa church namin, dati sa church po, yung lumang church po namin, ang renta po namin doon is 1,500. Ang kasya po doon ay 30-40. So for 4 years, yun po kami. Okay? Yun po kami. And then nung nag-i-start na po kami pumasok sa vision ng Panginoon, alam niyo mga kapatid, hindi ko naman unang pinagbigyan, hindi ko na unang inalam yung mga 1, 2, 3 eh. Ang una kong mga bagay na nalaman mga kapatid, alam niyo, ito yung bagay na nagbigay din ng rema sa akin. Pag hindi ko na i-ready yung sarili ko, hindi ko maiintindihan. Pero 1,500, grabe, siksikan na yung mga tao eh. Sabi ko nga nung last Saturday, talaga may tumatawag pa nga sa akin, Pastor, pwede ba pakireserva mo sa akin yung upuan doon sa kanan sa gilid? Sabi ko, may reservation pa. Bagamat natutuwa ka, pero mga kapatid, kahit po yung aming church namin, ang income na pumapasok sa Diyos, income matawag doon. Anyway, yung pera ng Lord na ginagamit yung mga tao, alam niyo yung 40 na yon, pang 1,500 lang yung pera na yun, pang upa. At that time, nangungusap ang Lord, lumipat daw kami. Sabi ko, kung lilipat kami, ito na yung sinasabi sa UFCTC, go to the strategic place. Hello? Yung bagay na sa subject ni Pastor Mark Juan is about church development. Sabi niya, kailangan strategic. Magtatayo ka na rin lang ng church, nagtayo ka pa sa sulok. Di ba? Nung time na yun, sabi ko, okay Lord, paano? Tapos, nag-ikot-ikot kami, meron kaming nakitang isang magandang lugar. Kanto mismo, sakay ng tricycle, grocery, talagang yung talipapa, nandun. Sabi ko, wow, strategic to. Kaya lang, pagtingin ko doon sa may-ari, napakalaki ng bahay. Sabi, hindi to nakakausap sa aming baryo eh. Kaya, sabi ko, nakakatakot naman kumausap dito. Ang nakita namin isang lugar ay yung sa second floor. And then, ang nangyari ngayon, meron akong kaibigan na pastor, ginamit din siya. Sabi ko, Pas, meron kami nakitang ganun eh, kaya lang medyo, sabi niya. Ang unang tanong niya, nandyan ba yung may-ari? Sabi ko na niya, tara, punta na tayo ngayon. Kinakabahan nga ako makipag-usap, tara na. Punta nga kami. Alam niyo, ang nangyari siya, nakipag-usap,
Sabi niya, good morning, pinapaupahan niyo ba yan? Ay, opo. Sabi niya, di ako nag-oopo. Sabi ko, ganun lang pala yun. Tagal kong tinakot ang sarili ko na mahirap kausapin itong mayaman na to. Sabi ko ganun. No? And then, nung time na yun, ayun na. Sabi niya ngayon, Pastor, meron pa ako dun sa taas. Sabi niya, baka gusto niyo makita. Akyat kami, wow, nakita ko, ang ganda. Sabi ko, kasya doon ng 80 to 100. Sabi ko, sige. Sabi ko, kaya lang, ang problema, ang renta, 15,000. Sabi ko, Lord, pang 1.5 nga lang po yung amin ko. Pero nung time na yun, kausap ko yung treasurer ko, magkano yung ano natin. Sabi niya, Pastor, ito na, babayad na nga natin yung 1.5, wala na. Sige, sakto, lumipat na tayo. Bahala si Lord. Alam niyo mga kapatid, kung hindi rin tayo mabubuhay sa bago, we live by faith. Then alam niyo po ang ginawa namin para makita natin ang detail. Nagpunta po kami doon, then sinama ko po yung mga board. No? Sabi, okay, tingnan natin. Okay, sabi nila, Pastor, pang ano lang to, pang 5,000. Grabe naman yung 15,000, 5,000. No? Sabi ko, teka, sabi ko, ba't 5,000 kaya ba natin? Sabi niya, kaya daw. Kasi kung magtutulong-tulong. Sabi ko, sa loob-loob ko, kasi siyempre, iniisip ko yung may-ari, 15,000 to 5,000. Sabi ko, sold ako sa 7,500. Sabi ko gano'n. Pag ito, sabi niya, pag hindi binigay ng 7,500, wag na. No? Lalo naman hindi bibigay yung 5. No? Nagtangka, no? Sabihin 5, hindi mo pwede. Sabi niya, hanggang sa nagkatawaran, alam niyo, sabi ko, pag 7,500 ito, kukunin na natin. Yung ibang leader ayaw, kasi daw hindi kakayanin. Sabi, tinitingnan niya yung mga kabataan pumapasok, yung mga bagong member. Sabi niya, pang 1.5 lang talaga Sabi ko, kung yung 5,000 kaya natin at 7,500 hindi natin kaya, doon na ako sa 7,500 para may dahilan pa tayo magtiwala kay Lord. Amen. Yun po yung usapan natin that time. 7,500 para may dahilan pa tayo magtiwala. Kasi pag 5,000, hindi na tayo magtitiwala, kaya na natin yun. Nung time na yun, medyo, naalala niyo yun, kaya lang step of faith Yes. And then, ang nangyari ngayon, sige, no? Hanggang sa nakapagbigay po kami ng down, naghiram po kami sa mga kapatid, hanggang sa naibigay po yun. Alam niyo po, dumating yung mga panahon na halos hirap po kami kung paano makakabayad noon. Kasi nga, nung lumipat kami, ang status lang ng financial is pang 1.5 lang talaga And then yung mga new believers yun Pagtungtong po namin doon, 80 kami. 80 puro bago yun So nakita namin, nung unang service namin doon, sabi namin, may problema na naman tayo. Ang sikip na natin. So ang naging solution po namin, nag-request po kami ng tent ng lona doon sa politician po doon sa amin. Binigyan po kami ng 2. Tinukap na po namin yung salamin. Kaya hanggang doon sa labas, meron na po kami ngayon. Pero alam niyo mga kapatid, dahil nagtiwala kay Lord, maging yung mga leaders ngayon, nagugulat sila. One time, alam niyo po yun, kung wala na talaga kaming pambayad, gulat ako, meron tumawag, hindi daw siya makatulog. Hindi daw siya makatulog. Ewan ko kung naikwento ko na sa City. Hindi daw siya makatulog. Kasi yun po yung time na nagtanim po ako Binenta ko po yung motor ko para makatulong sa Bicol. Sa G12 din po. Kasi talagang nangungusap ang Lord sa akin, inaantay na ako ng mga pastor doon. Sabi ko, Lord, talagang parang hindi ko makakapunta doon, wala akong pera. Sana sila na lang magpadala para makapunta ako doon. Ang sabi sa akin, Lord, hindi na ikaw ang pupunta doon. Alam niyo, binenta ko po yung motor ko. And then pagdating ko doon, ang sabi pa ng Lord sa akin, okay? Sige po, serve ako ng serve doon. And then nagulat po ako, alas 12 ng gabi, habang nandun ako, bigla may tumawag sa akin. Pastor, sabi niya, hindi po talaga ako makatulog. Sabi ng Lord, talagang bigyan, i-bless ko daw po kayo at ang church. Wow. Alam niyo po, after ng mission sa Bicol, 1 week, umuwi po ako. Nung nasa NLEX na ako, tumawag siya. Sabi niya, Pastor, na-receive mo na ba? Hindi pa, alin po yun. Yung sinabi ko sa yung blessing, talagang para sa iyo na yun, sabi ng Lord, hindi ako makatulog talaga Natanggap mo na bang, Pastor, 15,000? Wow. Grabe, that time nakabayad po kami. At hindi lang po iisang beses na nangyari yun. Talagang lumipas na 1 linggo, wala, biglang may dadating ngayon, may nagpakala. Hindi naman namin member. So doon namin nakita mga kapatid, sabi ko may dahilan. Alam niyo po ngayon, ito ang iniisip po namin. Pinapalipat uli kami ng Panginoon. Mas mababa ang upa
pero kasya ang 300 to 500 peso. Wow. Amen. Okay? Amen. Yes. Amen, bro? So ito nga mga kapatid yung sinasabi natin, na kapag natakot tayo doon sa mga bagong sasabihin ng ating Panginoon, baka ang totoo, pinagkakaita natin yung sarili natin. Baka mamaya, yung pananampalataya natin, noon pa yon. Sabi mo nga sa partner mo, baka noon pa yan, ha? Okay, ha? Baka noon pa yan, baka yung ipinapagawa ng Panginoon, hindi na bagay ang faith mo ngayon. Baka expired na yan. Okay? Kasi sa bagong ipapagawa ng Panginoon, kailangan bagong pananampalataya din. Amen? Ibig sabihin, mas pinatataas natin. Amen. So from 1.5, grabe, alam niyo, umuupa po kami ngayon doon 10,000. Bakit? Kasi nagkaroon po kami na extension uli. From 7.5, kinuha pa namin yung second floor. Nagagamit po namin yun sa mga kabataan. Meron pong mga kabataan yung sumasayaw sa Showtime. Isang grupo po yun, dalawang grupo, nagpupunta po sa amin doon. Dinidisciple ko po yung leader nila, and then yung leader niya ngayon, tatawagin yung mga member niya, lahat kayo dito, walang hindi pwedeng umakyat, ha? Lahat. Pag sinabi ng leader, lahat talaga yun. So sabi namin, 10,000, bagay na bagay kay Lord yan. Amen. Sa capacity namin, 10,000, bagay na bagay kay Lord. Sabi namin, Lord, bagay ko sa'yo, at ito ang gusto namin i-offer sa'yo. Dumating ang time na halos nag-uusap kami na eto na, no? Dumating pa yung time. Nagkikwentuhan kami, kanino ba tayo manghihiram? Magte-text kami sa kapatiran, manghihiram kami. Sabi namin yan. May pinaalala sa akin ng Panginoon. Sabi ko, ate, baka mo pwedeng ganito, sa pangalawang linggo, ibabalik po, gano'n. Kasi tinatansya din namin yung pasok ng finances Ibabalik po namin. Sabi niya, ay, pastor, hindi na po kailangan. Meron pong taga-US, nagpadala po ng 10,000 sa akin para daw po sa church yun. Alam mo, dami nakakamangha mga kapatid. Bakit? Kasi, new things. Amen? Pag hindi natin na-prepare yung sarili natin sa mga bagong bagay na gagawin ng Panginoon, na pagkakaitan, baka ang malungkot ito. Kung tayo leader, hindi lang sarili natin na pagkaitan natin, pati church natin. Gagamitin na sana yung church natin, hindi nagamit ng Panginoon kasi natakot tayo. Pangalawa, hindi lang tayo natakot sa new things, ang nabubuhay pa sa atin, si Moises. Yung mga nabubuhay sa nakaraan. Ang sabi ng Panginoon, bago sila mag-conquest, Joshua 1 and verse 3, Moses is dead. Kalimutan na natin yun. Magpatuloy tayo. Okay? So new things, we need, kailangan nating magbago. Okay? Now, pwede po ba tayong pumili dito sa dalawang ito? Tayo po ngayon ay magkakaroon ng pagpili at ayaw siya mag-work. Ayan, pipili po tayo kung either yung nasa kanan o saka yung nasa kaliwa. Sige, sabihin mo sa partner mo, ready ka na ba? Ready ka na ba? Sige, tanong mo, ready ka na ba? Okay, sige po, ayan. Alin po gusto niyo dyan? Parehas yung bagong panganak yan. Alam niyo kung minsan, may mga bagong ibinababa ang ating Panginoon. Pero ang gagamitin natin, yung akala natin bago. So, kailangan yung mindset natin, mga kapatid, ready tayo sa bagong gagawin ng ating Panginoon. Kasi kung hindi, baka mamaya, hindi na nga natin tinanggap, tayo pa ang kumukontra sa ginagawa ng Panginoon. Amen ba yun? Di ba, no? Okay, nakapili na po ba kayo? Yes. Okay? Pero isa lang ang katotohanan ganito mga kapatid Ito po ang problema. Kapag yung pagpili natin, naalipin na po, naging espiritu na natin yung ayaw natin tumanggap ng mga bagong bagay. No? Akala nga, hindi, ito bago. Ito ang namin talaga, ito yan. Okay? So, panibagong pahina na sa buhay natin ito, mga kapatid, amen? Panibagong pahina na to sa mga churches natin, na mayroong bagong gagawin ng ating Panginoon. Okay? So, dapat po maintindihan po natin ito. Now, pansinin natin yung sinabi ng Panginoon sa Joshua 1, 6-7. Pag sinabi po natin change, to cause to turn or pass from one state to another,
make different or to vary in external form or in essence. As if na yung parang to put one thing in the place of another or to shift o yung para bang magpalit ka ng damit mo, parang gano'n. Yan ang ibig sabihin ng change. Meron kang gagawin. Okay? In Joshua chapter 1, 6 to 7, ang sabi dyan, pwede po ba natin sabay-sabay basahin? 1 to 20, begin. Be strong and of good courage. Isa pa. Be strong and very courageous. Mapansin po natin, 2 beses itong magkasunod. Be strong and of good courage. Then, inulit-ulit, be strong and very courageous. Now, nakikita ko mga kapatid, sa buhay po natin, dahil may bagong gagawin ng Panginoon, merong bagong ipapagawa sa atin ng Panginoon. Sa totoo lang mga kapatid, pag hindi po tayo nagpakatatag, tayo ang unang-unang bibigay. Hello? Like for example, sa church, bili mo, papasukin natin G12, aaralin natin ng G12. Pag hindi matatagal loob natin, mga kapatid, alam niyo yun, makakalbo tayo. Sa totoo lang, ang hirap. Kasi mga kapatid, bili mo, yung simbahan natin, lulusubin na ng mga taong hindi natin kilala. Papasok na sa church natin yung iba't ibang uri ng mga tao na hindi natin alam kung saan kultura sila galing. Hello? Diba? Yung CR ninyo na talagang pagkalinis-linis, magugulat ka pagdating mo na ng gigitata, meron pang mina. Ngayon lang nangyari ito sino may gawa nito? Di ba? Alam niyo kung ganyan po tayo, kung hindi po matatagal loob. Now, isa pa, sa church leadership, pag hindi po matatagal loob natin, like for example sa amin, kinakailangan namin lumipat ng bagong lugar, mas malaki, and then syempre yung pera, mas malaki din. Alam niyo kung hindi naging matatagal loob ko, nung that time, sabi ko, grabe itong mga leader na ito. Para sa Panginoon na, sobrang ganun pa ang gusto. Alam niyo mga kapatid, kung hindi matatagan loob natin, kahit tayo mga Kristiyano mag-aaway-away. Mga kapatid, totoo ito, pag hindi matatagang loob ng kahit ng isa sa atin, magkakagulo. Lalo pat maraming bago. Pag sinabing bago, hindi pamilyar sa atin, bago, wala tayong sistemang masyado pa dyan First time pa lang natin malalaman, bagong mukha. Eto pa, dahil patay na si Moises, yung dati mong sistema, kung mapagpatawad ka 2 beses, ngayon, sa dami ng tao pumapasok sa'yo, hindi na pwede yun, hindi na uso yun, luma na yun. Laos na yung pagpapatawad ng 2 beses. Ang uso ngayon, 5 beses na ang pagpapatawad mo. Hello? Di ba? Yung dating understanding mo, inunawa ko naman siya. Kapatid, kailan yun? Kapatid, nagbago na ang panahon Dapat nagbago na rin ang pangunawa ko, mas tumaas. And we need to be strong, mga kapatid. Meron tayo, hindi ko sinasabi na ito yung darating na problema sa inyo, ito yung dadating sa inyo. Pero sa amin mga kapatid, may mga napagdaanan kami. Pero dahil tumimo sa puso ko yung be strong, wow, praise God. Nagpapatuloy ang gawain ng Panginoon. Amen. Kasi pwedeng ikaw naintindihan mo, pero yung leader mo hindi naintindihan. So kung hindi ka strong, nagugulat ka ngayon, yung dating kasama mo, kapartner mo, kasama mo pa sa prayer meeting, talagang pag naglilibrihan kayong dalawa, parang lilibre mo siya, lilibre ka rin niya. Ganun kayo ka-sweet. Tapos eto, kinukontra-kontra ka. Mga kapatid, sa panahon ngayon, pag hindi matatagan loob mo, lugi ka, talo ka. Pambihira mga kapatid, ang dala-dala po natin gawain ng Panginoon. Hindi pwede dito yung lalambot-lambot ang damdamin. Hello? Hindi naman sinasabi dito dapat palaaway ka. Hello? Hindi dito yung sinasabi yung parang tipo, hindi mo ako mautot, nek mo. Hindi yung kung makipag-usap ka doon sa leader mo o pastor mo, parang kang lagi inaaway. Lagi ka nakadepes. Strong to. Hindi ganun mga kapatid. We need to be strong. And courageous. 2 beses itong sinabi ng Panginoon. Bakit mga kapatid? Kasi hindi po biro ang tumawid ng ilog. Hello? Hindi biro ang pagbabagong nangyayari sa mga churches. Hello? Di ba? Ang daming mga, kung titingnan po natin ang Christianity today, nung nagkaroon po ng Lausanne, last, I think, 2009 yata o 2008, ginanap sa Waco, Texas. Isa sa pinag-usapan nila doon,
Ano ang malaking contribution? Bakit nagkaroon ng malaking growth sa buong mundo ang Christianity? And one of them na sinabi nila is yung cell system. At isa sa cell system na yon ay yung G12. Okay? At yung G12 po na yon, mga kapatid, ngayon, alam nyo, mayroong mga ibang na negative ang tingin nila eh. Pero ang sinasabi ko mga kapatid, alam nyo, kung hindi po natin ma-prepare yung sarili natin sa mga bagong ginagawa ng Panginoon, nakita nila, ito na nga eh. Ang laki na nang nangyaring maraming kaluluwa ang naipasok sa kaharian ng Panginoon. Therefore, kung hindi natin maiintindihan from our traditional na ginagawa and then ito cell system, pag hindi natin ito nakita, baka pwede natin, ano na naman yan? Hindi namin ginagawa noon yan. Hindi namin ginagawa dati yan. Di ba? Iyan yung magiging mindset natin mga kapatid eh. Therefore, ang sinasabi ko, meron tayong makakaharap na tao. Kung ikaw ay pastor, pwedeng may makaharap ng pastor, pwedeng ganun ang sabihin. And we need to be strong mga kapatid. Hindi dahil yung pinaninindigan natin, kundi dahil may ginagawang bago ang Panginoon. Amen. Hindi dahil ma-pride tayo, hindi dahil kapag may hinanghawakan tayo, paninindigan. Hindi. May gagawin kasi ang Panginoon. And we need to be strong. Okay? So, ito po yung bagay na nakita natin. Now, pansinin natin yung kasunod. Sa verse 9, inulit na naman. Pero bago yung verse 9, may sinabi dun sa verse 8. Ang sabi doon, do not let this book of the law depart from your mouth, but you shall meditate therein day and night. So makikita natin yung susi sa G12, ang kauna-unahang susi na dapat matutunan ng mga nag-G12, especially pastors, devotion. Morning devotion. Okay? Pag sinabi po natin devotion, mga kapatid, ito ang huhubog sa pagkatao natin. Hello? Ito, alam nyo, doon sa 7-Eleven, meron po nung ako'y bumili po ng Slurpee. Pag sa may kumain, paglabas ko po ng 7-Eleven, meron pong batang harungis-rungis. Sabi niya, pagbukas ko ng pinto, ang salubong ko na sabi, kuya, akin na lang yan. Salubong, akin na, hindi ko pa nga nahihigupan, akin na lang. Ano mararamdaman niyo kapag ano? Yung inaagaw-agaw na agad sa kamay mo, hindi mo pa nahihigupan, binayaran mo yun, no? Hinihingi na agad sa'yo. Kulang sana, gagawin ko, sipsipin ko na ng kakalahatiin ko sa ako ibibigay. Hindi ko kayang higupin ng kalahati, sasakit yung ulo ko dun eh. Pero nung time na yun, alam sabi ko, ay hindi, kabibili mo nga. Nagkaganon ba naman sa akin? Dinilaan ako. Alam niyo, huwag kang matatapat sa ibang bata. Kapag hininga ka, tapos medyo pinagalitan mo, duduraan ka niyan. May uhug-uhug pa berde, tapos tatakbo ng malayo, nagmumura pa sa'yo. Ang tawag dyan, ugaling kalye. Alam niyo mga kapatid, ang tanong ko, sino humuhubog sa isipan natin? Libro? Magazine? TV? Baka si Soriano humuhubog sa utak mo. Hello? Alam niyo, ang dapat na humuhubog sa ating pagkatao ay ang devotion. Amen. Every day, every morning, tinatanong mo, Lord, ano yung fresh revelation mo sa akin? Amen ba yun? Mahahalata natin. Now, iyon yung tanong eh. Ang sabi dito, sa verse 8, huwag mong pababayaan itong aklat na ito ng Panginoon, maihiwalay sa bibig mo. Meron naman pilosopo dahil hindi matanggap yung bago. Ganito, didikit ko, ganito pa. O didikit ka yung Bible sa bibig. Pero alam niyo mga kapatid, for then, you will, sabi doon, you will be prosperous, then you will have good success. Iba ang success sa good success. Maraming tao, kumikita ng pera, yumayaman, hindi sa masamang paraan. Pero iba yung good success. Iba yung success. Iba yung good success. Ang good success, yumaman ka dahil nagbibigay ng glory ang kay God. Okay? Minsan kasi ang katwiran ng ibang tao, ay bakit? Wala naman ang pinapaan. Basta ang putan, hindi ako nanlalamang ng kapwa. Hindi ako nanloloko. Nagbabayad ako ng tax. Okay? Kaya okay ako, wala akong nanalo. Okay, successful ka. Pero ang sinasabi ng Bible, good success. Sa paggawa natin ng vision ng Panginoon, mga kapatid, hindi lamang tayo magkakaroon ng church growth, kundi magkakaroon tayo ng good church growth. Good success.
Kaya nga, nung nagkaroon kami ng mentoring, sabi sa akin ng mentor ko, nabanggit ko kanina, maraming sabi, tinignan niyo ulit. Mahilig yun sa ganun, titingnan yung pagmumukha namin. Basta huminto na yun. Titingnan kami ng isa-isa. Gaganon yun. Sabi sa akin, yung mga mukha niyo, diyan ako nag-aalala sa mga pagmumukha na yun eh. Baka mamaya yung pagmumukha na yun, gifted lang, hindi godly. Andiyan pa tayo. Gifted, pero hindi godly. Magaling lang sa strategy, magaling lang mga tuwirang parang abogado, kaya laging talo yung kausap niya. Kahit pastor, di ko ano man. Talong lagi, ang galing eh. Gifted but not godly. So mga kapatid, ang magpapanatili sa atin para nasa linya tayo, para nananatili tayo sa kalooban ng Panginoon, mga kapatid. Verse 8, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night. Kaya nga sa ating encounter, mga kapatid, part ito ng topic natin, meron tayong bagay na ginagawa doon sa encounter. Ang encounter, mga kapatid, hindi ito patayuan lamang ng balahibo. Hello? Hello? Diba? Hindi ito isang uri ng bahagi ng program. May ginagawa talaga sa buhay natin dito. Nawas na nakita natin itong bagay na ito, antindi. Okay? So hindi lang po ito isang programa, mga kapatid. Lagi nga lumalabas sa bibig ng mga nag-jitter. Ang jitter, baguhan to ng buhay. Hello? Baguhan to ng buhay. Okay? Kasi papasukin natin discipleship eh. Okay? So, have I not commanded you? Ito na yung sinasabi ng Panginoon. Siguro kung medyo gagawin natin modern sa ngayon, no? Parang ganito yan eh. Hindi ba't sinabi ko na sa itiktik mo sa kukote mo? Sino ba yung nadinig ko? May sa panaginip ko, parang sinabihan yata ng tatay ko yung kapatid ko. Sabi niya, pag may sasabihan ka, isipin mo na 10 beses. Parang ganito yun eh. Sinabi na nga ng Panginoon sa kanya, hindi ba't sinabi ko na sa iyo, pinagdiinan ko na, inulit-ulit ko pa sa iyo, be strong and courageous. Be strong and courageous. Do not be terrified. Huwag kang matatakot. Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Kasi sa vision, may mga bagay dito na pag naunawaan na natin, sasabihin natin, ayoko nito. Ayoko nung ganito, hindi ko gagawin ito dahil alam ko kasalanan ito. Pero ilan sa atin dito, mga kapatid, nakakaranas tayo, yung mga mismong ayaw natin, minsan magugulat po tayo, nandun tayo sa sitwasyon na yun. Yes. At ang feeling agad natin, gusto na natin sumuko, ayaw na natin magpatuloy kasi napahiya tayo. Amen? Lalo kapag nasita, pastor ka pa naman. Di ba? Diakonisa ka pa naman. Biglang babay yung mukha niya. Diakonisa ka pa naman. Ganun-ganun pa yun. Tapos, siyempre, hindi ka na magpapatuloy, hindi ka na aatin ng church, hindi ka muna magpapakita na, magre-rest mo muna ako, yung espiritu ko, palalakasin ko muna. No? Ang tawag doon, excuses. Isa lang ang sagot ng Lord, hindi ba sinabi ko sa'yo, magpakatatag ka? Dahil maraming bagay na dadating sa'yo na unexpected, kung hindi matatag ang loob mo, grabe, ang iniiwanan mo talaga ang gawain ng Panginoon. Amen. Pwede ba natin, yung kanang kamay natin, lagay natin sa dibdib natin? Sabi mo sarili mo, magpakatatag ka. Magpakatatag ka. Be strong. Mga kapatid, maraming mga hindi, merong sa radyo, di ba? Yung tuwing hapon, yung, nako! Ang buhay nga naman! Sa atin na nakakapakinig ng ganun sa... Dati may nadidinig akong ganun eh. Yung, naku, ang buhay nga naman. Actually, ang kinikwento doon sa radyo, doon sa programa na yon, yung mga hindi mo lubos akalain. Alam niyo, sa buhay natin, sa paglilingkod sa Panginoon, maraming mga hindi mo lubos akalain, dumadating talaga. Amen? Maraming hindi lubos akalain. Kaya kung hindi talaga magiging, pag dumating na yon, sabihin natin, I need to be strong. Naku, ito na yun. Lord, lalo akong Lord, Lord, ito na yung sinasabi mo, Sa pagpasok natin sa vision, minsan, umaangat ka na, tapos biglang parang ang bagal-bagal mo ulit. Maiinis ka, no? Mga kapatid, ako sinasabi ko rin po on my own experience, pero pa yung mga naranasan ng mga nauna sa atin sa vision, ang daming mga napagdadaanan. Like for example, yung masabihan ka, itidemanda ka daw, no, ganun sa atin. Yun yung nararanasan ko ngayon dahil puro bagong kaluluwa.
Nandiyan, sinabihan kami na ipapa-SWD ako. Pero nung time na yun, alam, grabe kabog ng dibdib ko. Kasi po mga hindi ako sanay sa ganun eh. Yung mga away, yung may makikita ka, pag nagagaling, alam, nangangatog na po ako. Dati ko, hindi ako sanay talaga ng ganun eh. Kaya nga nung nag-devotion ako kahapon, na yung nakalagay doon, one of the character ni David, si ano yun, pwede siyang pangwar. Ako hindi ako pwedeng pangwar. Pero sabi ko, gawin mo naman ako pangwar. Kasi pag meron may gulo, ang tendency ang nangyari, nangangatog ako. At siyempre, pag natog ka, galit ka, alam niya ang taong impulsive, hindi nakapag-iisip ng ano yun, magandang desisyon, tama? Yes. And we need to be strong, mga kapatid. Dahil baka pag hindi strong ka, ang desisyon, mag-iwala na tayong lahat! Hello? Minsan, ganun ang mangyayari. Kasi hindi ka strong. Pag hindi ka strong, yung dati mong sister, ang tawag, "Oy, Oliva, tumigil ka nga!" Ngayon, Oliva na tawag mo, dahil galit ka, hindi ka nakapagpigil. Di ba? We need to be strong, mga kapatid. Amen? Amen. Dahil ito yung sinasabi, sa vision, sa pagtawid nyo sa conquest, may gagawin kayo, new things, you need to be strong. We need to be strong. Ito na yung panahon, mga kapatid, na darating ang growth sa church natin. Iba-ibang kultura na yan. May kultura ng nagmumura, may kultura ng maninigarilyo. Alam niyo ba sa church namin, kinausap ako ng kapitbahay. Basta may tanong lang po ako. Opo, ano po yun? Yan ho bang mga naninigarilyo na yan ay talagang sa inyo po umaatin yan? Maganda naman yung tanong. Ganda-ganda nga ang tanong niya, talagang professional eh. Yan po bang mga batang yan, yung naninigarilyo, talagang sa inyo po ba nag-church siya? Sinagot ko rin siya ng professional. Ay opo, sa amin po talaga yan nag-church. Mabuti na nga lang po ang Panginoon, hindi sa simbahan ni David. Alam niyo mga kapatid kasi po, alam niyo yun, sometimes people will look at us, alam niyo yun, dahil hindi nila naiintindihan. Pero kung tayo, mga ngatog ka, gagawin mo yan, bakit ba kayo wala kayong ginagawa para mabago yung community natin, tapos hindi kang ganon? Alam niyo mga kapatid, marami tayong pagdadaanan. And from time to time, kailangan natin magpakatatag. Kung nagkamali ka man, sabihin, i-charge mo na kay Moises yun. Ha? Alam niyo yun? Sige, pwede ba natin sabihin, charge to Moses. Charge to Moses. Yan, ha? Pag may naramdaman, nagkamali ka, charge to Moses. Yung medyo may pride, charge to Moses. Yung medyo may ano ba, para makapagpatuloy tayo. Kasi kung minsan, pag yung Moses na yun tumayo, naku, nagkasalapan ko ba nasa iyo? Alam mo, hinahad lang ang kanagat mo. Kaya sabi ng Panginoon, Moses is dead. Okay? Amen? Diyan pa tayo? Amen. Di ba? So magpatuloy tayo, marami tayong pagdadaanan. Ang dami. Now, ang hangganan po ng lakas ng isang mananampalataya ay, alam niyo, mayroong katapusan. Yung lakas po natin, yung init natin, alam niyo, mayroong katapusan din yan eh. Ilan po sa inyo talagang minsan dumarating tayo sa point na para bang nanlalamig tayo? Hindi naman tayo tumatalikod, pero parang walang sigla yung ginagawa mo sa Panginoon. Di ba meron ganun moment? Yes. Pero ito yung sinasabi ng Panginoon. Kapag dumating na yung ganung moment, andyan ang atak ng kaaway. And you need to be strong. Alam mo, pag bumagsak ka, pag sinabi mo, naku, parang ayoko na Lord, parang gusto ko nang sumuko, isa lang ang sasabihin sa'yo ng Panginoon, hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Amen? Napakabuti ng ating Panginoon. Hindi tayo papayagang mawala sa Kanya. Okay? May hangganan, no? Kapag nabigo tayo, kapag bumagsak tayo dun sa lugar na ayaw talaga natin, na-discourage tayo, no? Isa lang ang sabihin natin, naku, eto na, sasabihin sa akin nila, hindi ba't sinabi ko na sa'yo, be strong. So, magpakatatag po tayo. Now, meron pong 4 na bagay, 1, 2, 3, 4, 4 na bagay na nais ko pong makita natin. Sa mga nag-G12 mga kapatid, sa papasok po sa sistema ng discipleship, hindi disciple chick. Okay, pinapalala ko po sa mga binata, hindi po disciple chick, no? Discipleship, okay? Ito po yung bagay na dapat malaman po. Sapagkat ito yung binabanggit na po sa mga conferences natin, okay? Ito po yung mga sineshare po natin sa mga nagsisimula pa lamang, kaya kailangan po natin itong malaman. Number 1, para po tayo makapagpatuloy, itong mga new things na ito, itong 4 na bagay na ito, number 1, commitment. Okay? Para magawa po natin ito, yung vision ng Panginoon, kailangan po natin pataasin yung commitment natin. Commitment is willingness to change your lifestyle.
Commitment is willingness to change your lifestyle. Di ba? Kasi, akaya na to ng kaluluwa mga kapatid eh. Kung dati, attend, uwi, trabaho, uwi, attend, uwi, paglinggo, boundary, uwi, di ba? Puro parang gano'n ang kaisipan natin eh. Ako, yan ang magkakaisa naman kami. No? Pero this time mga kapatid, kailangan magbago ang ating commitment. Pataasin natin ito. Handa kang mabago yung lifestyle mo sa buhay. Kung dati nanonood ka, nagpe-Facebook ka 6 na oras, ngayon medyo bawas-bawasan mo na siya. Magwiwin ka na ng kaluluwa. Amen? Commitment. Kailangan mabago yun. Alam mo, handa kang magbago eh. Dati sa church ninyo, no? Talagang yan ang mga umaattend sa church. Alam mo na yung mukha. Master mo na yung pagmumukha. Ngayon may dadating na mga bagong tao ngayon. Alam niyo, yung dati nating commitment, tapos ang dami ng bago nagdati, alam mo, yung church mo, nadagdagan ng 100. Pero yung commitment mo, yung pa rin dati, hindi na pwede yun eh, luma na yun. Expired na yun. So, willing na tayo mag-change ng lifestyle. Dati yung baon mo, kung estudyante ka, sa'yo lang yun. Yung kinita ng trabaho mo, sa'yo lang yun. Takal na yung pang-tithes mo, pang-offering mo, no? Takal yun. Pero this time, dahil meron kang kaluluwang inaakay, grabe, talagang magkakaltas ka na naman. Ilan sa atin dito, handa tayo mabago lifestyle natin. Amen? Sa vision ng Panginoon, kasama dyan yung commitment, willingness to change our lifestyle. No? Kung dati ang lagi mo lang katabi sa church, puro English, nag-i-English. Ngayon, alam nyo, kagabi, sumakay ako ng jeep from Santa Rita kasi doon kami bumaba eh. Alam niyo yung mga sumakay na babae doon sa Bukawi, yung mga nagtatrabaho doon sa Bukawi, 2:00. Grabe yung mga boses nila. Hey, mama, ba ito? Alam niyo yung parang palingkerang tapos ako nakagano lang ako. Paano mga kapatid ko yan napasok sa church niyo? Amen? Nung nga lang nandun ako sa jeep, medyo ako eh. Alam niyo, parang naninibago kapag gano'n. Yung mga ang mga kababaeng tao nagmumura. Tapos yung mga bastos na lumalabas sa bibig nila. Paano mga kapatid kung yan napasok sa church natin? Last Sunday, nabanggit ko sa church namin, nagkakwentuhan na nawawala daw yung toothbrush, nawawala yung ito, nawawala yung gel, nawawala yung Play-Doh, no? Nawawala yung kung ano-ano doon, no? Pati grip nawala. No? Alam niyo yun? Sabi ko, buti na lang, church natin ngayon, pinapasok na ng magnanakaw, dati hindi. Kaya lang, we need to adjust. So number 1 is commitment. Number 2, kailangan magkaroon tayo ng tinatawag, marunong na tayong mag-adjust. Adjustment. Amen? Nag-a-adjust na tayo sa mga pananalita natin. Hindi na uubra yung pananalita mo na, alam mo, kung ikaw pastor, tapos yung church mo talagang 50 taon na yun. No? Tapos talagang pag nag-preach kayo, alam mo, pang 50 taon din yung preaching mo. At mga kapatid, ang banal na pulang dugo ng Diyos na naitago sa likod ng krus na haragin. Grabe. No? Yung mga version mo ganun, hindi ka nag-adjust. Ang mga bagong lingwahe ngayon, iba na mga kabataan. Gracious yun, amen? Kaya may bago word, gracious, sobrang grabe yun. Gracious. Sige, sample, sabi mo sa partner mo, gracious. Alam niyo, minsan may mga words tayo hindi na naiintindihan ng mga kabataan, kaya ayaw na nilang umate ng church. Kitang-kita nila sa buhay natin si Moises. Natatakot sila. Amen? Hello? Kasi dadating na ang mga bagong kaluluwa. Hindi nila maiintindihan ang dati nating ginagawa. Hello? Alam niyo, sa church, nagkaroon po kami ng second service na ngayon. May second service po kami. At yung ikalawang service po namin, bawal po doon ang mga adult. Kasi yung iba talaga ang service namin sa hapon. Talagang pag nag-worship na, pinapatay ang ilaw, gumagano yung ilaw. At talagang may aatin po doon, yung akala mong nakapang-basketball, yung mga naka-walking shorts. Iba po talaga may mga yung buhok nila, nagganon-ganon. No? Nga ho pala,
nagbago na ho ang panahon ngayon. Ang pinakamatagal na ho sa salamin ngayon, hindi na po babae, puro lalaki na po. Pansin niyo po yung mga buhok, talagang nakita yung mga buhok ng mga kabataan niya, talagang nagtayuan. So mga kapatid, dun sa youth service po namin, talagang ang mga songs po nila doon, grabe, pero pag nag-invitation, grabe mga nag-iiyakan. Amen. Naaabot sila ng Panginoon dahil nag-adapt itong mga Kristiyano sa bagong bagay na ginagawa ng Panginoon. Hello? And then meron parang pambansang awitin yata ito ng mga kabataan, yung one way. No? May pambansang awitin pa eh. Pag tinugtog na yung one way, nagtatalsikan yung mga upuan, talagang one way, Jesus! Gumagano pa sila, oh. Pag may dumating matanda, "Uy, ano to? Church! Minsan daw, kila Pastor Manny, talagang meron daw dumating na matanda doon sa afternoon service nila, sa youth. Eh sa kanila may mga strobe light pa eh. Yung talagang gano'n, napasok daw siya. Pastor, ano to? Ba't ganito yung mga ilaw nito? Pang disco ito. Sabi niya, di po, Lola, hindi ko para sa inyo, para sa kabataan ko. Eh, ba't nakikita ko? Simple lang, Lola, pumikit po kayo. Ang tawag doon, skill. Ganyan, pag di rin tayo marunong magkaroon ng skill ngayon, mga kapatid, baka boses pa rin ang nakatayo sa atin. Ayun, doon sa church po namin, kasi po yung worship, nung nagkaroon kami ng assessment, kasi sa church talaga hindi po pwede tumutugtog. Nagwo-worship ka sa harapan, wala kang cell group, devotion, wala, hindi pwede yun. Minomonitor po namin yun. Okay? Hindi dahil strict, hindi pwede, bawal, hindi ganun. Alam niyo, kasi sa discipleship, sa cell group na pag-uusapan niya. Okay? So ngayon, napansin po namin na nag-assess po kami kasi ilang taon na rin kami, 2 years na kami sa G12, magti 3 years. So tinitingnan namin, dapat ang pumasok sa ating mga kabataan, ang bilang ay dapat 300 na eh. Pero sabi ko, bakit tumatakbo pa rin sa 80, 70, 80, 40, bumababa? Bakit ako, may problema ka po tayo nito? Sabi ko, kung program at program din lang, nakagagawa naman tayo ng program at na-enjoy ng lahat ng kabataan. Tapos, kung encounter din naman, o cell group, may cell group naman tayo. Yung pagtuturo naman, sabi ko, talagang umiiyak naman sila. So, tinignan namin mabuti kung saan ang problema. Hanggang sa nagkaroon kami ng assessment, nakita namin na ang problema pala nasa worship team. Parang lang yung sila-sila lang. Hindi sila nakikibanding, hindi sila nakikipagkwentuhan sila, pero hindi makakonect. May devotion sila, may cell group sila, pero after nung kanilang tugtugan, hindi nila kasama yung cell group nila, pero may cell group sila. So, nung napansin namin yan, sabi namin, okay, ito gagawin natin. So, nagkaroon po kami ng another program ngayon para magkaroon ng restructuring, ministry restructuring. So, patataasin namin ang prayer life ngayon ng buong church. So, meron kaming programa ngayon na 3 weeks. Lahat po ng leaders namin, worship team, and then cell leaders, dadalhin po namin sa San Fernando, Pampanga, kay Pastor Anthony Martinez, para tignan yung prayer, yung lifestyle ng prayer nila. Ang lupit, ang tindi, nung unang punta namin doon, talagang nakita namin yung mga kabataan, ang tindi. Eh, sumunod na atin ngayon yung primary ko kasama sa primary 12, and then yung ilang kabataan nandun. Ay, grabe. Nagbago yung kanilang pananaw. At sa akin din, nagbago din yung pananaw ko doon sa prayer. Sabi ko, itong worship team, dapat maka-attend din sila ron. Alam niyo mga kapatid, kapag hindi po tayo marunong mag-adjust, hindi natin nakita. Alam niyo yun, hindi natin kayang i-cater ang bagong pagkilos ng Panginoon. Sabi nga doon sa kanta, meron bang tuwid ang isip na naglinis at nagbihis, ngunit ang isinuot ay dati niyang damit. Ang alak na mamahalin, kung kailangan mang isalin, ang paglalagyan mo ba'y tapayang bumalik. Amen? Diba? Kailangan natin marunong tayong mag-adjust. Bago na yung mga tao papasok sa atin, kailangan marunong tayong mag-adjust.
sa tulad ko rin po, talagang yung mga dati naming member at yung mga bagong pasok, alam niyo, ito sa totoo lang nagkaroon po ng tinatawag na parang gap between the old members and then the new members. Kasi yung mga new members na pumapasok talaga sa proseso, ang iinit. At sa sobrang init nila, akala mo 20 taon na silang member doon sa church. Kahit pang 7 taon pa lang po namin. Ganun po. De, siyempre, itong mga bago ngayon, biro mo sasalubungin ka ng mga bago ngayon. Basta po kayo, praise God. Yung isang engineer bagong dating nyo, kasi nagtrabaho sa Bicol yata yun. Pagdating ngayon doon, sinalubong siya. Sabi, ay, good morning po, taga saan po kayo? Taga dito po. Sabi niya gano'n. Sabi, tinawag ako, pasal, hindi na ako kilala nito. Ay, kilala niyo po ba siya? Hindi ko rin siya kilala eh. Ay, hindi, matagal na natin kasama yan. Actually, nagtrabaho lang siya sa Bicol, na-assign lang siya doon, pero ngayon lang ba? Ay, ganun po ba? Pero mga kapatid, alam niyo, minsan, pag hindi natin natutunang i-adjust yung mga bagay na yan, at yan ay move talaga ng Panginoon na talagang hindi dahil guguluhin tayo, hindi. Pero ang point mga kapatid, new things, pag pinag-usapan ang bagong bahay, automatic, bagong bagay, dapat marunong tayong mag-adjust. Okay? So, ang nangyari po, pinanalangin lamang namin ng pinanalangin, at ngayon po, ang goal, yung aking primary 12 na adult, and then yung primary 6, and then yung 6 na youth namin, ang ginagawa ko, bukod yung bonding na ginagawa ko sa kanila, so, tulad ng last Sunday, nasa Pizza Hut po kami sa SM. Nagtitipon-tipon lang po kami doon, sharing kami, and then may sineshare po ako sa kanila. And then binubukod ko naman yung mga youth. Kasi dati, minsan, nung pinagsabay ko sila, ang nangyari, sinermonan lang ng adult yung youth. Kasi nga, ibang lifestyle ng mga youth, bago sila eh. Pero makikita mo yung fire, yung willingness nila na magbago talaga nandun. Yung testimony, nakapag-aakay ng kaluluwa, sila ang nagdadala ng kaluluwa sa church. Kaya lang, syempre, yung lifestyle nila medyo hindi pa ganun kapino. Itong dati, ang wala silang alam gawin kundi sermonan. Sabi ko, naku, wag muna, parang magsasabong itong dalawang to. Kung hindi po ako marunong mag-adjust, pagagalitan ko lahat ng mga yun. Okay? So, adjust talaga mga kapatid. Now, gusto ko rin pong makita na itong vision po natin na itong gagawin po natin ay hindi lang po ito pang pastor, hindi lang po ito pang diakonisa, hindi lang po ito mga pang diakono natin, kundi ito po ay para sa lahat. For all. Sabihin nga natin, all. Okay? Para sa lahat ito. Ang sabi sa verse 14, and you, and all your fighting men, kasama pati nanay mo. No? Kasama lahat dito. Di ba? Siyempre, si pastor kasama din. Hindi lang taga-upo si pastor. No? Sabi dito, and you and all your fighting men. Pastor, ano ba ibig sabihin ng fighting men? Diba? Okay, ikaw, kasama ka sa vision ha. Okay, magkakaroon tayo ng downloading. Okay, magpe-pre-encounter tayo. Ito yung mga unang-una nating pagdadaanan para makatawid tayo doon. So, hindi pa ako pwede dyan. Bakit? Putol po dalawang paa. Ganun ba? Pastor, hindi po ako pwede dyan. Bakit? Kasi po, bingi na po ako. Ba't nadinig ko yung instruction ko? Diba? Lahat tayo kasama. Pastor, hindi po ako pwede kasama dyan. Wala po akong ulo. Alam, pag ganun kaya, sige, pwede ka hindi sumama. Pero tinan yung katabi nyo. Mukhang mga artista hindi sasama. Diba? Mukhang mga artista hindi ka sasama. Kasama ka ron. Para sa ating lahat to. Amen? Pinapasigla tayo ng Panginoon mga kapatid. Kaya ito, hindi po ito pang pastor lang. Di ba? Meron daw po doon, UFCTC, patungkol daw po sa discipleship, sa cell group, sa G12, papuntahin nyo sila, sila lang. Balitan nyo na lang sa amin. Mga kapatid, lahat po tayo kasama. Amen? Amen. Lahat po tayo. At isang araw ang tinatanaw ng UFCTC, mga kapatid, nandito po tayo dahil ine-empower tayo ng Panginoon at hindi lang yon. Ang susunod na kwento na mangyayari na ikukwento nyo na e-empower na ang church ninyo. So nasa unang bahagi pa lang, nasa first phase pa lang tayo ng ating ginagawa natin na ito sa vision. Alam niyo yon, yung heart of the vision, tinaba natin, and then napakaganda ng sinabi ni Pastor Joseph, primary calling, primary ministry. Ano yung primary calling natin? Be with Jesus. To be with Jesus.
Okay, ano ang primary ministry? Win Win the lost and make disciples. Okay? Pangalawa, ngayon, tinitingnan din natin ito, kailangan i-ready natin. Yung mindset natin, iayos natin. Kalimutan na ang nakaraan, tumayo ka nang wala kang daladalang bagahe. Okay? And then, itaas natin ang commitment at i-adjust natin ang ating mga sarili. Marunong na tayong mag-adjust ngayon. Hindi na tayo pikon. Okay, tingnan mo nga yung katabi mo kung medyo may mapapanaab ng konting kapikunan. Diba? Sabi mo, dapat di na uso yun eh. Hindi na uso dito ang pikon. Sa dami ng mga kaluluwang papasok sa... Alam niyo, sa church po namin, kung pikon lang po ako, naku po, marami na po akong napagalitan ng mga bago sa church. Pero may mga kabataan ko nagtatawa, naghahalakakan po sila. Darating doon, kung tingnan lang ako. Uy, si pastor yan. Ay, pastor po ba yan? Mukhang mokong lang, mukha naman hindi pastor eh. Hindi kasi minsan ganun sa church. Alam niyo, pag ikaw hindi ka medyo marunong mag-adjust, grabe ho. Kasi hindi ka naman kilala ng tao eh. Amen? So, ito yung mga bagay na piniprepare tayo dito mga kapatid. At kailangan natin itong first phase na ito na makita natin, mapagdaanan natin. Hindi yung sistema kaagad. Baka lumabas kang gifted pero hindi godly. Okay? So, ito po ay para sa lahat. Okay? Para sa lahat po ito. Now, sa vision, mapapansin po natin in Joshua chapter 4 verses 1 to 3. In Joshua chapter 4 verses 1 to 3. Okay. When you go beyond, you will have memorial stones. Diba? Yun po yung, sorry po, hindi ko na nailagay yung verse. But anyway, this is yung vision verse natin, sinabi ni Lord. Sabi diyan, may nakalagay in yung context ng 1 to 3, when you go beyond, pag daw nakalayo-layo na kayo, sabi doon, sa pagtawid nyo sa ilog, meron kayong makikita doon, kumuha kayo ng ng bato, tigi-tigi sa each tribe. Tama, di ba? Diyan pa kayo. And then, ano daw yung bato na yon? You will have memorial stones. Ang tawag daw doon ay memorial stones. Ano ang purpose? To remember God's faithfulness. To remember God's faithfulness. Alam niyo mga kapatid ko, no? May mga memorial stones po ako na grabe. Pag hindi ako marunong mag-commit, pag hindi ako marunong mag-adjust, kapag hindi ko kinalimutan si Moises, kapag hindi ko tinanggap yung pagbabago, kapag hindi ko inadapt yung naging innovative spirit, yan, word din ni Pastor Mark yan eh. Kailangan innovated ka, yung mind mo kailangan magaling ka mag-innovate. Hindi lahat ng kalumaan, lahat yun alam mo, para kang kalipunan ng mga, anong tawag doon, kalumaan. Para kang kalipunan ng mga, ano ba yung tindahan doon sa yung mga luma? Yung mga antique, no? Parang yun lang laman ng kaisipan natin. Kailangan mag-innovate tayo. Dapat yung mga word na yan, anong tawag dito? Pag i-define ka, pag i-describe ka ng taong katabi mo, ng kasama mo, sino si pastor mo? Naku, yung pastor namin, nag-aapo yun. Naku, yung pastor namin, gumagawa ng fire yun. Naku, yung pastor namin, innovator yun. Dapat ganyan yung mga word na nadidinig sa atin. Amen? Naku, yung pastor namin, ang galing encourager yun. Yung pastor namin, naku, motivator yun. Kasi kamusta yung pastor nyo? Ayun, laging tulog, no, nakakalbuna. Sino ba yung pastor nyo yung ano? Naku, kilala mo yun. Yun laging parang pag nagsasalita, lagi nakikipag-away. Kaya lagi na meron nakakagalit. Mga kapatid, no? Kailangan ang mga nagde-describe sa buhay natin, yung mga bagay na magaganda. Amen? Amen. Now, itong mga memorial stone na ito po yung mga bagay na hindi mo makukuha kapag hindi ka marunong tumawid. Pag hindi ka marunong mag-commit, hindi ka marunong mag-adjust, hindi ka innovator, yung utak mo, lagi kang si-comment. Diba? Parang hanggang doon lang ang kaya mo gawin, mag-comment. No? Hindi ka marunong mag-kilos, mag-adjust, makikooperate. Lahat po tayo, mag-visitation po tayo. Meron po tayo aatin ng EGR. Okay, 3 days. Ay, hindi ako 2 days lang kasi may lakad ako. Hello? Diba? Lahat tayo mag-devotion, i-check, isusulat. Ay, hindi ako, memory verse lang.
Grabe, lahat po tayo mga kapatid, hindi tayo bubukod. Magkakasama tayo dito magbubugan. Amen? Magkakasama tayo dito magbabaguhan. Tulong-tulong tayo sa pananalangin. Now, itong mga memorial stone na ito, naalala ko po nung ako'y nag-start sa UFCT, sa Aldersgate. Ayaw ko na, taga na siguro, kay Ate Olive ko lang na ikwento noon. One time, talagang gusto ko umati ng Aldersgate. Meron akong naimbitahan na mga kasama kong youth sa church. 2 sasama. Pinapakitaan na nila ako ng pambayad nila. Ako wala pang pambayad. So nagpe-pray ako. So nakakuha ako ng pamasahe ngayon. May pamasahe, sabi ko, kung ibabayad ko ito, maglalakad ako papunta roon. Kung ibabayad ko sa pamasahe ko, wala akong iba, hindi naman ako makakapasok doon. Kinimkim ko po yung bagay na yun. Ay ko, Lord, bahala po kayo. Kanya pagdating ko po dun sa talagang as in, tuloy kami. Nagbayad ako ng ticket, bayad din siya, punta kami, kwentuhan kami. Pagdating na, eto na yung moment of truth na, nakapila na doon sa table. Habang nakapila na kami doon sa table, nakikita ko, naglalabas sila lahat ng pera, tapos i-issuean ka ng resibo. Sabi ko, naku, habang na kayong dalawa, sabi ko gano'n, para una silang dalawa ngayon. Then nung nagbayad na sila ngayon, sabi ko, naku, ako na, anong gagawin ko? Wala nga akong pera, sabi ko. Nag-iisip tuloy ako. Ang mga naka-line up sa isip ko, pwede ho bang sa Maynila na lang ang bayan, huhulugan ko po. Pagre-register ka, huhulugan mo sa Maynila. No? Baka ang isagot sa akin, sa Maynila ka na lang mag-Aldersgate. No? Sabi ko, lahat pumapasok sa isip ko. Pwede ho bang utang, pwede ho bang Lord, kaya mo bahala sa... Alam niyo, lahat na pwede mong isipin. Kasi sabi ko, talaga naiinit na ako, may delegates akong 2. Tapos, kailangan ko rin ng registration. Sabi, gusto ko talaga umate. Talagang sabi ko, kapalan na lang to. Nakapila ako, pagdating ko doon sa table, re-register ka. Ako po, anong pangalan niyo? Sabi niya, hindi po doon tayo. Ganun ba? Tapos may nakita ko ngayon ni Ate Olive. Sabi niya, Pastor Kaloy pa ang tawag sa akin. Pastor Kaloy, sabi niya, Hoy, ano yan? Kasama yan sa yung sa, bayad na yan. Sabi niya gano'n. Tapos sabi niya, talaga, hindi niya na sinulat yung pangalan sa resibo. Ako naman, sa loob, bayad na ako. Ba't nakapila rin? Parang hindi ko alam ba't ako nakapila, hindi ko kung aalis na ba ako o hindi, ano magagawin ko. No? Pero time na alam niyo, sabi ko, talaga nag-testimony ko. Magsisimula pa raw bandang ganong oras pa. Punta kami sandali ng SM. Alam niyo, nag-testify ako, umiiyak ako doon sa kasama. At that time pala, nung time na yon, nagmumove din nung sinabi ko to kay Ate Olive, sabi niya, talaga Pastor? Kasi ang totoo sabi niya, merong isang bagay na sabi ng Panginoon, merong isang tao. Kaya hindi niya alam kung sino yun. Hindi niya alam kung sino yun. Nung nakita ko doon ni Ate Olive, sabi niya, siya yun. So parang i-impress ang Panginoon, hindi niya alam kung sino. Pero nung time na sabi niya, kasama si Pastor ko. Sabi ko, those are memorial stones. Dahil gusto mo maglingkod sa Panginoon. Amen. Dumating ang time, during the UFCDC, may mga klase, nag-enroll din po ako sa yung Kaliwanagan Bible School na Etlapis. And then doon, sabi ko, naku, wala akong dito, wala akong baon, wala akong kwan. Sabi ko, libre naman yun. Sabi ko, wala akong pamasahe. O di bale, kumuha na lang ako ng mineral water. Tapos, bumili ako ng 2 Skyflex, pamasahe. Yun lang po ang baon ko, tanghalian lahat yun na. Pero alam niyo po ba, yung moment na yun, hindi ko makakalimutan. Dahil umatin po ako, yun lang talaga ang dala ko, tanghalian ko, Skyflex. And then pagdating po doon, naupo ako sa harapan uli, sabi ko, anointing to. Then po ako sa harapan, at birthday ko pa that time. Kaya umiiyak po ako dahil sabi ko, Lord, this is the best place na pinagdalhan mo sa akin ngayong birthday ko, na nandun ako sa gawain mo, tinetrain mo ako para sa iyo. Then time na yun, habang nakikinig ako doon, and then nung magbe-break time na, sabi ko, may break time pa pala. Sabi ko, laki problema ko tuloy, may break time. No? Pag walang break time, malaki problema nila, no? Silang lahat. Break time daw, laki problema ko, wala akong tanghalian Skyflex lang
Sabi ko, okay, sige lang. Sabi pa naman ng katabi ko, siyempre di ba sa mga conference, parang ganito, may mga nakakatabi kang hindi mo kakilala. Okay, harapin mo yung partner mo, sabihin mo, okay yun. Ako na, okay yun. Di mo magmula umaga hanggang tanghali, gano'n. Okay yun, appeal, gano'n pa kami, no? God is good to you, yung gano'n. Hanggang sa nagkakilala kami. Tapos sabi sa akin gano'n, sabay na tayong kumain. Ha? Sige, sige. Sabi ko naman gano'n. Kaya sa loob-loob wala akong pambili ng pagkain, kakaliya. Pila kami. Sa madaling salita, pimila ako doon. Sabi ko doon, sana kahit lang yung mumurahin lang, sabi ko. Alam niya, sabi sa akin, uy, ano nga pala ha? Sagot na kita. Wow. At alam niya, hindi lang yun mga kapatid. After 2 years, nung ako po naman ay hindi maka-enroll sa Bethel Bible College, meron pong time na hindi ko na po alam. Lahat ng mga classmate ko nag-enroll na, ako hindi pa. Pero ang sabi ko, okay lang. Tinatanong nila kung naka-enroll ka na, yes! Ganun lang ang sagot ko, yung puro yes. No? Sabi ko, by faith. Gulat po ako. 2 years after na na-meet ko po yung taong yun sa day by day, nag-text po sa akin, pwede daw ba kaming magkita? Alam niyo, nagkita po kami sa Mantrade. Pagdating po sa Mantrade, sabi niya, Pastor, kay Kaloy, nagmamadali ako. Meron lang ipinabibigay ang Panginoon. Pumili ka. Nakaganon yung kamay niya, dalawa eh. Sabi niya, pili ka. Pili ka. Siyempre, ikaw naman magugulat ka, ano yung bata tayo bata? Mini, may libo. Sabi ko, ganon. De, siyempre, nagpaka-formal na rin ako. Ito, inawa ko ito, daliri niya. Sabi ko, ito. Sabi, baka hindi ko alam kung ano yun. Ay, sige. Kumuha siya doon sa bag niya. Inabot sa akin yung sobre. Kasi yan yung pinili mo, yun yung pinabibigay ni Lord sa'yo. Alam niyo, sabi niya, sige, alis na ako. Tapos nag-pray, Lord, sinunod ko na po yung pinasasabi mo. Yung pinabibigay, pinigay. Naghiwalay kami. Alam niyo, nung time na nasa LRT ako, Mantrade yun Pagpuntang Cubao. Alam niyo, nung binuksan ko po, ang laman 5,000. Wow. Dumaan po ako, nag-enroll ako. Memorial stones. Amen? And then, yung mga tao ngayon sa loob ng church na hindi mo lubos akalain na ganitong tao magte-testimony patungkol kay Lord, memorial stones. Di ba? Ano ang gusto niyo sa loob ng church? Puro matatanda o may mga sanggol? Di ba? Ano ba ang masarap sa bahay? Puro matanda o yung may sanggol din? May sanggol po. Siyempre, si Ate Oli, hindi niya nararanasan ngayon yan. No? Kaya all na talaga yung baby. Siyempre, di ba, pag puro matatanda, di ba, puro gano'n no? Di upuan, nawala sa linya, iayos nyo. Di ba? Pero pag may bago ang ganda, amen? Alam niyo, memorial stone din yun. Kaya ako naikikwento ko yung time sa amin, yung mga nagkakandungan na yung tao, memorial stone. Yung may tumawag sa'yo, ano tawag dito, nagre-reserve ng upuan, memorial stone. Amen? Alam niyo, pag pumasok tayo sa vision, pero huwag na huwag tayong papasok sa vision hanggat hindi natin pinapatay si Moses. Pero ang Lord na may sabi, patay na si Moses. What we need to do is to get up. Sabi nga ng song, everybody get up and you praise Him. Okay? So ito yung mga memorial stone, mga kapatid. Ang dami pong mga memorial stone na kapag maaalala mo itong memorial stone na ito, lalo itong magbibigay sa iyo ng, alam mo yun, lalo yung apoy mo because you are a fire maker, lalong tataas yung apoy mo. Amen. Kaya lang tayo mga kapatid, alam niyo, parang bakit wala na tayong sigla? Kasi minsan yung mga memorial stone natin, ang totoo, talagang natabunan na. Pero once na pumasok tayo sa vision ng winning the lost and making disciples, ang daming memorial stone na mararanasan natin. Amen. And I believe mga kapatid, yung mga memorial stone natin before, baka sobrang kalumaan na niya. Pag hinawakan mo, madurog pa lang yan. Maging pulbos na lang, sobrang kalumaan. Pwede tayong humingi sa Lord ng panibagong memorial stone. Amen? Mga memorial stone na pag naalala mo, lalo kang sisigla sa Panginoon. Minsan mga kapatid, yung musika, praise and worship, wala nang talab sa atin yan Minsan yung preaching ng pastor, wala nang talab sa atin yan Amen? Kahit nga yung preacher sa radyo wala nang talab yan Pero mga kapatid, kapag itong mga memorial stone na ito naalala mo, ito ang muling magpapabalik sa iyo ng apoy mo sa Panginoon. Kaya lang, lalabas ang mga memorial stone kapag hindi tayo takot tumawid sa mga ilog.
Pag hindi tayo nagkakait na pataasin yung commitment natin. Yes, magkukumit ako dahil maraming tao, alam niyo sa church namin, ang usapan nung last Sunday, sabi ko sa kanila, mga kapatid, heto na naman po, dumadami na naman ang mga tao natin. Nakikiusap po ako sa inyo, pwede po ba, please, huwag na po tayong umarkila ng upuan. Ayun, naranasan ko na, nag-aarkila kami ng upuan for 5 months. Para lamang ma-cater namin yung mga tao. Ngayon sabi ko ngayon, dumadami naman tao, please huwag na natin ulitin yung nakaraan. Pataasin ulit natin yung commitment natin. Then sabi ko sa kanila, kayo, halimbawa, sample, yung pagkakalob ng pera sa Panginoon. Kung kayo dati nagbibigay kayo ng 5 mansanas, sabi ko, dahil ilan sa inyo dito, mahal nyo ang gawain ng Panginoon. Amen naman sila. Dahil mahal nyo ang gawain ng Panginoon, sa susunod, hindi na 5 mansanas ang ibibigay nyo, 15 mansanas na. Kung binibigay nyo 5,000, dapat 15,000 na. Hindi, siyempre iba. Medyo napagano iba. Sabi ko, mga kapatid, sabi ko, hindi naman tayo to-torture ni Lord eh. Kung yung isang business mo na yan, ang naibibigay mo sa Lord 5,000, dahil 15,000 ang gusto mo ibigay, Lord, ha 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 ha, bibigyan mo pa ako ng 2 negosyo pa, ha 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 ha. Amen. Amen? And pinapataas natin yung capacity natin, yung skill natin, pinapataas natin yung pangarap natin, pinapataas natin yung kakayanan natin. Bakit? Kasi gusto natin tumawid pa sa mga bagong ipapagawa sa atin ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. In Joshua chapter 4 and verse 3, and command them to take 12 stones out of the middle of the Jordan. Ibig sabihin mga kapatid, yung memorial stone na yan, doon mo lang makikita yan sa middle. Baka mamaya medyo nagsisimula, ayan na, nagsisimula ka na, nakakainis ka na, wala pang memorial stone doon mga kapatid. Kung medyo nakakalbo ka na, nakahigh blood, ayan, may medyo malapit na memorial stone. Kaya huwag susuko agad. Tatagan ng loob. Amen? Tatagan ng dibdib. Be strong and take courage. Kailangan tatagan natin ang loob natin, mga kapatid. Pag tipong yung medyo mag-i-split na kayo, mga kapatid, huwag kang susuko, huwag kang i-split. Bakit? Magkakaroon ka ng memorial stone. Pero pag bumigay ka, wala kang makukuha ang memorial stone. Kasi ang memorial stone daw, nandun sa kalagitnaan, nasa kainitan. Hello? Kahit gaano nakainit ang sitwasyon, mga kapatid, huwag na huwag tayong tatalikod, huwag na huwag tayong bibigay, huwag na huwag tayong susuko. Sa malalim na part. Yeah, yung pinakamalalim na part, ang sabi doon, in the middle of the Jordan. Nakakita na ba kayo ang pinakamalalim sa pangpang? Di ba wala? Di ba no? Yeah, in the middle, yung pinakamalalim na bahagi. Yung time na hindi mo na maarok, hindi mo na maintindihan, hindi ko na naiintindihan itong nangyayari na ito. Isipin mo, may memorial, ayaw nga pala, may memorial. So, sige, kahit may mas malalim pa ba dyan? Sige. Amen? Dapat gano'n. Habang lumalalim, lalo kang lumalalim. Huwag ka lang susuko. Isa pa, doon po sa lugar namin, pag nag-high tide, lagi may tubig mo doon eh. Talagang kitang-kita mo yung tubig doon sa lugar namin. Pero doon sa harap ng church wala, pero doon sa gilid meron. Sabi ko, okay, bakit kaya ang tubig laging nandun? Sabi nga, kasi pastor, mababang lugar doon. Oo nga, siya ka lang mapunta dito sa mataas na lugar yung high tide. No? Alam niyo, ganun din ang presensya ng Panginoon. Yung kalakasan ng Panginoon. Bumababa lamang doon sa mga mabababa ang loob. Yung mga handa na isa ilalim ng kanilang buhay sa Panginoon. Amen? Okay? The presence of God, alam niyo yun, nandun sa mga mabababa. Dadaloy sa iyo yun. Pero pag mataas ka, no, hindi dadaloy yun. No? Walang high tide sa mataas na lugar. Baka may low tide sa high tide, ay sa high place. No, pero sa low place may high tide. Ibig sabihin na ang presensya ng Panginoon ay nandun sa mabababa ang puso. Okay. So, sorry. Okay? So, tingnan po natin. Yan po ay isang lisensya. Okay? Driver's license. Ito po, ang date po nito ay 1981 at ang expiration date niya ay 2008.
Sa palagay niyo, pwede pang gamitin ito ngayon? No more. Hindi na. Kasi anong tawag dyan? Expired. Expired. Di ba? Sabihin nga, sabay-sabay, expired. Okay, Expired. kantahan natin. 1, 2, ready, begin! Expired. Okay. Joshua chapter 24, verses 14 to 20. Dumating sa pagkakataon itong mga Israelita, nakatawid sila, nakasakop sila ng maraming lugar, ang daming mga talagang nagtagumpay sila. Kaya lang along the way, dumating yung puntong, alam niyo, yung parang nanghina sila. Dumating yung time na ang sinasamba na nila ay Diyos-Diyosan, hindi na si Yahweh. Kaya nasabi sa kanila ni Joshua, sabi niya ganoon, choose you this day. Di ba? Choose you this day. Bakit? Kasi yung kanilang init dati, yung kanilang lakas ng pananampalataya dati, yung kanilang pag-apoy dati, yung kanilang enthusiasm dati, nag-expire na. Tingnan nyo nga po yung mukha ng kapatid nyo kung mukhang expired na. Diba? People made a commitment again. Anong ginawa nila dito sa chapter 24? Nagkaroon sila ng recommitment. Hindi naman masama mga kapatid kung dito sa UFCTC, gawin natin personal muli ang paglapit sa Panginoon. Kasi baka mamaya gusto lang natin ng church growth, pero hindi natin gusto si Lord. Gusto lang natin makita nagbago yung church natin, pero ang totoo ayaw natin mapalapit kay Lord. Pero wala namang taong magsasabing ayaw ko mapalapit kay Lord. But the reality, sometimes, dahil nasa flesh tayo, hindi naghahangat tayo ng mga bagay na alam niyo yung makapagpapagrow, lago, yung mga physical, yung mga outward growth. Hindi masama yun eh. Pero mga kapatid, dumating sa pagkakataon, ganito na ang nangyayari sa mga Israelita. Nag-expire na. Okay? Pag sinabing expired, pag nahuli ka ng pulis, ano sasabihin sa'yo? Pinakita mo 2008. Ito po, lisensya ko. Ito, tingnan mo mabuti. Ano sasabihin sa'yo ng pulis? Expired na to eh. Actually, isa pa eh, driving without license is good as without license. Pag nag-drive ka at ang dala mo expired, para ka na rin nag-drive ng walang lisensya. Sino mga driver dito? Tama, di ba? Tama po, di ba? Ganun niya, oh. Parang wala ka na rin lisensya. Ibig sabihin pala, gusto. Yung dati kong paglilingkod, na talagang nanlamig na, tinubo na ng mga kung ano-ano. Sabihin eh, expired na pala yun. Ang sinasabi ko, pwede tayo mag-commit-uli kay Lord. Amen. Amen ba? Pwede tayo mag-commit-uli kay Lord. Patataasin ko pa yung commitment ko sa'yo. Lord, palalawakin ko pa, mag-a-adjust ako. Lord, patatatagin ko itong dibdib na ito. Kung dati ito, laging pag nakaramdam lang ng konting sakit, lumalapang, ano to eh, palapatol ko na Kristiyano eh. Nakakita ko ng Kristiyanong laging papatol. No, kahit sino pinapatulan, kay pastor, kay new believer, walang nangyayari. No, yung bibig niya pala away talaga. No? Pero mga kapatid, it's hindi masama. You say you love the Lord, but if you are expired, it is good as nothing. Pwede mo maawit ka, pero then expire na. Alam niyo, bakit naging expired? Kasi new every morning ang gustong ipagawa sa atin ng Lord. Bakit yung grace laging new every morning? Bakit? Kasi lagi siya may bagong ipagagawa. Kaya laging yung grace, ibig sabihin, makakayanan natin ang lahat ng bagay sa biyaya ng Panginoon. Okay? Kasi lagi siya may bago eh. At alam ng Panginoon, kapag may bagong bagay, hirap tayo. Hirap po tayo doon. At dito po ako magwawakas. Sa pagkakataon pong ito, ang gagawin po natin, pipikit po tayo sandali ngayon. Renew. Meron pong sinabi doon sa, I think sa last chapter yata, parang chapter 23 or 24, sabi ni Joshua sa kanila, okay, kung talagang gusto niyong mag-commit sa Panginoon, kung talagang gusto niyong umingit sa Panginoon, kung yung dati niyong ginagawa, gusto niyong ibalik, kung gusto niyong muli na umingit ang inyong paglilingkod, ang sabi ng Panginoon ni Joshua, there are things in your life that you need to throw away. May mga bagay na dapat kang itapon, bitawan, iwanan. Maybe yan ay wrong relationship.
Hello? Andyan pa kayo? Sabi doon, verse 14, throw away things. Throw away things. Be willing to throw away and be willing to do great things for God. Amen. Galit mo, bakit hindi mo bitawan na yan? Yes, I want to serve God. Pero may mga bagay na iiwanan ka. Yung pain. Hanggang ngayon, pag nakikita mo yung tao na yun, namamaga ka. Diba? Bakit hindi mo na itapon? Yung failure mo, marami kang hindi naabot sa gawain ng Panginoon. Maraming in-expect sa'yo nung time na nakadestino ka pero hindi mo nagawa, nakakahiya. Bakit hindi mo itapon na rin yan? Wrong relationship, ikaw lang nakakaalam at saka si Lord. Asawa mo hindi alam, anak mo hindi alam, ikaw lang. But this time, gusto mo na may gawin na great things for God at may great things na gagawin din sa'yo ang Panginoon. But you need to throw away things na naghahadlang sa'yo sa presence ng Lord. Amen. Come on, let's pray. Lord, come on. Pwede natin ipagtapat sa Panginoon. Alam ng Panginoon, nadidinig tayo ng Lord. Come on, right now, just pray. Lord, buburahin ko na ang pangalan ng takang ko sa cellphone mo. Pinapahamak lang ito lagi ako, Lord. Inilalayo ako dito sa iyo, Panginoon. Lord, tinatanggal dito yung kabanalan ko sa aking sarili, Lord God. Lord, sinusuko ko to sa iyo. Come on, church. Sabihin mo, Lord, I surrender, Lord. Bibitawan ko na to, Lord, kahit masakit, Lord. Kung ito yung humahanda, Lord, bibitawan ko to. Maparangalan ka lang sa buhay ko, Ama. At kung meron akong bagay na gagawin, Panginoon, patungkol sa vision, walang iba, Lord, kundi yung maparangalan kayo, Panginoon. Sabihin natin, I will be true to my God. Come on, yan yung sabihin mo sa Panginoon. I will be true to you, Lord. I will be true to you, Lord. I will love you, Lord. Maglilingkod ako, magtatapat ako. Mamahalin kita, Panginoon. Magiging tapat ako sa iyo. Itinatago ko na itong mga bagay na ito. Binibitawan ko na ito, Lord God. Father God, thank you, Lord, for bringing us here, Lord, na kinausap nyo kami. At salamat din, Lord, sa story, Lord, ni Joshua. At alam namin, Panginoon, after this, Lord God, hinanda mo na kami para sa multitudes. Hinanda mo na kami, Panginoon, sa gagawin yung great harvest. Salamat po ng marami. Lord, wala pang sistema, wala pang 1, 2, and 3, pero matatag na kami. Dahil ikaw ang nagbigay sa amin ng katatagan, Panginoon. Salamat po. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Everybody say, Amen! Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah.